Okay ka lang ba, manager? Ang lakas ng loob mong hampasin ako. Gusto mo talaga to. Sige, laitin mo ako ng laitin. Pero wag mong lalaitin ang anak ko at si Sarah. Tatay, Anak, Sarah, walang kwentang ama ako. Isang malaking kabiguan. Pero habang nakatayo ako dito ngayon, walang sino mang mambubuli sa inyo. Tatay, magtiwala ka lang sa akin, tatay. Mula ngayon, hindi ka na muling maghihirap para sa pera. Naku, ang yabang naman. Isang buong pamilyang dukha. Nagpapanggap sa harap ko, ha? Ikaw, Oo, nilait ko sila. Anong gagawin mo? At ngayon, pupunitin ko ito sa harap mo mismo. Ikaw. sigilan mo yan. Tatay, Ngayon, papaluin kita hanggang sa gumapang ka palabas dito. alam mo ba kung gaano kalaki ang problema mong hinaharap? Anong ingay ito? Manager Miller, anong ginagawa mo rito? Narinig ko na si G. Vance at si Ginang. Vance ay bibisita sa Starlight Estates ngayon. Kaya naman, dumating ako para salubungin sila. Ano ba? Sino ang gumawa nito? Manager Miller, ako ang gumawa. Manager Jones, ang tapang mo. Gusto mong mamatay? Ang lakas ng loob mong hawakan si G. Vance at ang larawan ni Ginang. Vance, Tatay, Ako ba ang kausap mo, binata? Charles, isa na tayo sa pinakamayamang tao sa mundo. Kailangan pa ba talaga to? kung pag nakita na natin siya, dire-diretso lang nating sabihin ang totoo naming pagkatao, baka hindi kayanin ni tatay. At ang tagal na ng panahon, hindi na natin alam kung anong klaseng tao na siya ngayon. Sa susunod, saka na nating sabihin sa kanya kung sino talaga tayo. Hindi pa huli yon. Sige, tara na. Tatay, nahanap na rin kita. Mali ang pagkakilala mo, binata. Anak na lalaki lang ang meron ako. Wala akong anak na babae. Tatay, sandali. Mali ang pagkakaintindi mo. Girlfriend po ako ng anak ninyo. Ako po si Sarah. Tatay, tingnan mo itong birthmark sa tiyan ko. Anak! Ako nga, tatay. Nahanap na rin kita. Anak ko. Mabuti. Napakaganda nito. Hindi ko inakala na lumaki na ang anak ko. At nakahanap ng napakagandang girlfriend. Na makita ko ito ng sarili kong mga mata bago ako mamatay. Masayang-masaya na akong mamatay. Oh, tama. Sarah, Hija, kumusta naman ang buhay ninyong dalawa nitong mga nakaraang taon? Sa ngayon, nagde-deliver na ako ng pagkain ngayon, tatay. Waitress, si Sarah. Pero sa kaming dalawa, nakakaipon pa rin kami ng mga 3,000 o 4,000 piso kada buwan. Tatay, nag-iisip ka ba kung minsan na ako ay isang bigo na hindi ko kayang alagaan kayo? Anong sinasabi mo? Sa edad kong ito, malakas pa ako at kaya kong magtrabaho ng mabuti. Hindi ko masasabi ang mangyayari sa hinaharap, pero kahit papaano, sa ngayon, hindi ko kailangan ng tulong mo. Kayo, mag-focus na lang kayo sa pag-ayos ng buhay ninyo. Malakas at malusog pa ako, at kaya kong tustusan ang sarili ko. Basta't magkakasama tayo bilang pamilya, masaya na ako kahit ano pa ang mangyari. Oo nga pala, anak, Sarah. Pupuntahan ko si Brenda ngayon. Tatay, sino si Brenda? Sa totoo lang, si Brenda ang espesyal na tao sa buhay ko. Tulad ko, nawalan din siya ng asawa. Magkasundo kami ng husto, kaya iniisip namin na magpakasal. Para mag-alagaan kami sa isa't isa. Kaya, bakit hindi kayo sumama sa akin? Ayos yan, tatay. Tara, tara na. Sasabay kami. Halika na. Tara na, tatay. Tara na. Nasaan na siya? Hindi pa rin siya dito? Brenda, Bakit ang tagal mo? Ang nanay ko at ang anak ko ay matagal nang naghihintay. Ikaw ang nagyaya sa amin na maghapunan, tapos pinaghihintay mo kami ng ganito katagal? Seryoso ka ba? Brenda, pasensya na ngayon. Abala ako sa pagde-deliver ng tubig at nakalimutan ko talaga ang oras. Pasok na tayo sa loob. Teka, sandali. At sino naman ang dalawang ito? Ay, nakalimutan kong ipakilala. Ito ang anak kong lalaki at ito naman ang magiging manugang kong babae. Kumusta po? Anak mo at manugang mo? Brian Vance, hindi ba't sinabi mong nawawala ang anak mo noon pang mga nakaraang taon? Kakakita ko lang sa kanya. Brenda, pag-usapan natin sa loob. Anak, Sarah, halika. Pasok na tayo.
Teka muna, Brian. Hindi sila papasok ngayon. Hindi sila pinapapasok ngayon. Brenda, bakit hindi makapasok ang anak ko at ang manugang kong babae? Brian, tagapaghatid lang ng tubig ang trabaho mo. Kumikita ng 15,000 kada buwan. Hindi na nga aprobado ng pamilya ko ang pagpapakasal natin. At ngayon, dagdag pa rito, may anak tayong tagapaghatid ng pagkain at isang manugang na waitress. Sa tingin mo ba talagang papayag ang nanay ko at anak ko na kumuha tayo ng lisensya sa pagpapakasal? Brenda, doon ka nagkakamali. Ano ang masama sa paghahatid ng pagkain? Ano ang masama sa pagiging waitress? Hindi sila nagnanakaw o nanghaharang. Pinaghirapan nila ang kanilang pera. At saka, isa ay anak ko. At ang isa naman ay manugang ko. Sinabi ko na hindi, at yan ang final. Hindi sila papasok. Wala akong pakialam. Kung gusto mo akong pakasalan ngayon, hindi sila papasok. Brenda, ikaw. Tatay, baka dapat ikaw na lang ang pumasok. Oo, tatay. Maghihintay na lang kami sa labas. Good luck, tatay. Good luck, tatay. Brenda, isa ay anak ko. At ang isa naman ay manugang kong babae. Paano ko sila maituturing na mababa? At saka, ngayon ko lang siya nakilala. Ano ang masama kung isasama ko siya para kumain? Anak, Sarah, halika na. Pasok na tayo. Brian, ikaw. Nanay, anak, nandito na si Brian, at ang iba pa. Gengen, Smith, Kevin, paumanhin. Nahuli ako. Brian, hindi naman sa gusto kitang pintasan. Pero hindi ka naman gaanong edukado, at iyon ang isang bagay. Pero wala ka ba talagang, kahit pinakabatayang pagiging nasa oras? Genji N. Smith, sigurado ako na hindi sinasadya ni Brian ang pagiging late. Brian, umupo ka. Hoy, sandali lang. Bakit may tagapaghatid ng pagkain at isang serbidora dito? Paano hinahayaan ng hotel na ito ang mga tagapaghatid na maglibot-libot dito? Palayasin mo siya, ngayon din. Seryoso, nakakasilaw siya. Kevin, mali ang pagkakaintindi mo. Ito ang anak ko at ang manugang ko. Ano? Anak mo? Manugang? Nanay? Hindi mo ba sinabi sa akin na matagal nang patay ang anak niya? Isang serbidora, at isang tagapaghatid ng pagkain. Bagay na bagay sila. Tita, nagmamadali kaming pumunta, kaya wala kaming oras para bumili ng regalo. Oo, nagdala kami ng ilang health supplements para sa iyo. Ha? Oh. Geng, Smith. Maliit lamang itong handog mula sa mga bata. Pakikuha ito. Anong klaseng murang supplements ito? Nakakasilaw ang mga ito. Gianni, Smith, ano ang ibig mong sabihin? Ano ang ibig kong sabihin? Hindi ba halata? Ang aming pamilya ay hindi kailanman magpapakababa para makapag-asawa sa inyo. Sa mga kwalifikasyon ng nanay ko, maaari siyang pumili ng kahit sino. Genji, Smith, Kevin. Kapag umiibig ang dalawang tao, ang pera ay hindi ang pinakamahalaga. Ang karakter ang mahalaga. At ang karakter ni Brian ay isang bagay na nakita na nating lahat. Ang kanyang anak na lalaki at manugang, mabubuting tao silang dalawa. Brenda, pakiusap. Kausapin mo naman ang nanay mo. Kausapin siya tungkol saan? Brian? Hindi ba't sinabi ko sa iyo noon pa na huwag silang dalhin dito? Pero ayaw mong makinig? Sige, ngayon, tingnan mo ang nagawa mo. Kalimutan na ang kasal na ito. Well, hindi man kalakihan ang aming kinikita, ngunit matatag ang aming mga trabaho. Hindi namin kailangan ng tatay ko para sustentuhan kami. Huwag kang mag-alala. Hindi kami magiging pabigat kay tatay o sa inyong sinuman. Madali lang sa iyo ang sabihin iyan. Kung gusto mong pakasalan si Brenda. Kailangan mo ng tradisyonal na gintong alahas, bahay, at sasakyan. Hindi naman problema iyon, di ba? Kapag nakuha mo na ang lahat ng iyon, saka tayo mag-uusap tungkol sa kasal. Sandali, hindi ba't napagkasunduan natin na bibilhin natin ang lahat ng ito pagkatapos kung makapag-ipon ng sapat na pera? Maghihintay para makapag-ipon ka? Mawawala na ang lahat bago ka makapag-ipon. Maraming lalaki ang nanliligaw sa nanay ko ngayon. Kung hindi mo kayang bayaran, umalis ka na. Mga material na bagay lang iyan. Makukuha namin iyan. Anak, ano ang sinasabi mo? Huwag kang mag-alala, tatay. Ako at si Sarah ay nakapag-ipon ng kaunti. Sige, ayos na. Bukas, bibilhin mo ang tradisyonal na gintong alahas, ang sasakyan, at ang bahay. See ya. Mabuti. Kung gayon, maupo kayo. Maupo. Si, Waiter, handa na kaming umorder. Oy, Charles. Tungkol sa sasakyan, bahay, at tradisyonal na gintong alahas. May kasunduan tayo. Huwag kang mag-atubiling tumalikod. Siyempre hindi. Brenda, tara na. Ingat, hindi na kami magpapahatid. anak, ang lahat ng mga bagay na binanggit mo, para sa isang kumpletong set, aabot iyan ng hindi bababa sa 1,000,000 piso. Bata pa kayong dalawa. Saan kayo kukuha ng ganoong kalaking pera? Huwag kang mag-alala, tatay.
Ang perang ito ay pawang pinaghirapan namin. Sa paglipas ng mga taon, nakapag-ipon kami ng kaunti. At, Hindi mo talaga kailangang mag-alala. eksakto, hindi lang 1 milyon, kahit 10 bilyong piso ay hindi magiging problema. Anak, ano ang sinasabi mo? Wala iyon, tatay. Gabi na, may mga delivery pa akong pagkain. At kailangan pang pumasok sa trabaho si Sarah. Baka dapat umuwi ka muna ngayon. Well anak, ingatan mo ang sarili mo. Huwag kang masyadong magpagod. See ya. Kung gayon, uuwi na ako. Ingat ka, tatay. Mag-ingat sa pagmamaneho. G, Vance, G, N, G, Vance. G, Vance, G, N, G, Vance. Sige, dahan-dahan lang. G, Vance. Narinig ko po na plano ninyong bilhan ng bahay ang inyong tatay, ng sasakyan at ng tradisyonal na gintong alahas. Ipagpatuloy ko na po ba ang pagbili ng pinakamagandang property sa Oak Haven, ng pinakamagandang sasakyan, at ng pinakamagandang gintong alahas? Hindi pa. Ang pamilyang Chen na ito, para sa akin, mga taong pera lang ang habol. Kung malaman nila ang totoong pagkatao natin, alam mo ba kung anong mga kalokohan ang gagawin nila para sa pera? Mahal, totoo iyan. Pero ikakasal na si tatay. Hindi naman tayo pwedeng walang ibigay, di ba? Mahal, tiyak na may ibibigay tayo. Una, ang bahay. Tommy, umanap ka lang ng mumurahin, isang maliit na lugar na nagkakahalaga ng ilang daang libo. Pagkatapos, sa pangalan ko, ibigay mo sa kanila ang address. Pupunta sila para tingnan bukas. Opo, G, Vance. G, Vance, G, N, G, Vance. Tama na. Dadalhin ko si tatay para tumingin ng bahay ngayong araw. Hindi mo na kailangang sumunod sa akin. Nauunawaan. G, Vance, Genge, Vance. Ako. Anong problema, Tommy? Tumayo ka at dahan-dahang sabihin sa amin. Anong nangyari? Kahapon, mali ang ipinadala kong address para sa pagtingin. Automatiko kong ipinadala ang address ng inyong napakagandang mansyon, Villa No. 1 sa Starlight Estates. Ano? Sa ngayon, G. Vance. Ang inyong tatay at ang iba pa ay malamang na malapit na doon. Nako, ngayon talaga tayo mabubunyag. Tommy, anong iniisip mo? Bilis! Ihanda mo ang sasakyan sa Starlight Estates. Opo, G. Vance. Nako, ang ganda-ganda. Brian, ito ba ang bahay na gusto mong ipatingin sa amin ngayon? Narito ba? Ang lokasyon na ipinadala ng anak ko sa akin ay narito mismo. Brian, ang anak mo naman ay hindi talaga magpaplano na bilhan tayo ng bahay na ito, di ba? Oo, tama. Naloko kayong lahat. Naiintindihan mo ba? Kakatingin ko lang. Ito ay Starlight Estates. Ang pinakamahal, ang Villa No. 1. Nagkakahalaga ito ng 500,000 bawat metro kwadrado. Narinig ko rin na nabili na ito ng isang misteryosong mayamang batang mag-asawa. Hoy, Brian. Nagbibiro ka ba sa amin? Hindi. Baka naman ang anak ko ay maling lokasyon ang ipinadala. Tatawag ako para magtanong. Sandali lang. Huwag kayong magalit. Brian, hindi ba't iyon ang anak mo at manugang? Anak? Sarah. Ano ba? Ang mga larawan ng anak ko at ng asawa niya. Ang mga larawan nila, paano sila nakadikit sa pader na ito? Huwag mong sabihin. Binili talaga nila ang lugar na ito. Hindi pwede. Hindi tama yan. Lola, nagloloko ka na. Malinaw na Photoshop lang ang mga ito. Talagang para lang lokohin tayo, para isipin na binili nila ang lugar na ito. Binili ang bahay dito. Una, hayaan mo munang magpahinga ang nanay ko at umuwi. Ano? Hindi mo matanggap at gusto mong suntukan ako? Sige, suntukan mo ako dito mismo. Ikaw. Brian, ano ba ang ginagawa mo? Ang anak ko lang ay nagbitaw ng ilang salita sa'yo. Hindi mo talaga susuntukan siya, di ba? Ako, sige Brian. Talagang gusto mong suntukan siya, di ba? Ayos? Brian, makinig ka. Ikaw, ngayon, kunin mo ang anak mo at ang asawa niya dito. Ipabili nila ang bahay na ito para sa akin. Buong bayad, sa pangalan ko. Kung hindi, wala na ang kasal. Buong bayad? Brenda, ang anak ko at ang asawa niya napakahirap magtrabaho para sa bawat sentimo. Sa mga nakaraang taon, ako nakapag-ipon ng ilang pera, pero hindi ko pa rin kayang bilhin ang bahay na napakagastos na ito. Pwede bang huwag mo ipahirap ang pamilya namin? Hindi yan problema namin. Paano kung ganito? Hindi na natin pag-uusapan ang bahay sa Starlight Estates.
Hindi na tayo bibili. Bumili ka ng kondo sa tabi. Ang isa na nagkakahalaga ng 4 na milyong dolyar. Hindi masyadong malaki ang hinihingi ko, di ba? Kung wala kang pera, humiram ka sa anak mo at sa asawa niya. Kung hindi, ang mga kabataan ay malusog pa rin. Ang pag-alis ng kidney o ano pa, hindi papatay sa'yo. Brenda, GNA, Smith, walang ganitong pera ang Brian. Hindi ba't pinipilit mo lang siya? Hoy, Chloe, kanino ka ba? Sa wakas? Huwag mong sabihin na kayong dalawa ay nagtatrabaho sa likod ko at gumagawa ng bagay para lokohin ako. Oh, ano kung kami nga, Brenda? Oh, Brenda, siguro ako ay bulag. Hindi ko inasahan na ikaw ay ganitong babae na mahilig sa pera. Nagtatrabaho ako hanggang sa buto para kumita ng pera. Lahat para lang pakasalan ka. At ikaw, Brenda, ikaw at ang buong pamilya mo ginagawa lahat ng paraan para ubusan ng pamilya ko. Ang kasal na ito, tinatawag ko na itong wala. Hayaan ng iba na pakasalan ka. Sige, Brian. Gusto mong magsimula ng rebelyon? O tama ako? Kayong dalawa talaga ay may ginawa sa likod ko. Gusto mong maghiwalay? Walang problema. Bigyan mo ako ng $1 milyong bilang bayad sa paghihiwalay. Kunin mo ang pera at tapos na tayo. $1 milyong? Brenda, bakit hindi mo lang magnakaw sa bangko? Kung hindi mo bibigyan ang nanay ko ng bayad sa paghihiwalay, hindi ka makakalayo. Ano ang nangyayari? Anong nangyayari? Sino ba ang gumawa nito? Wala kayong silbi. Anong ginagawa ninyo sa pagbabantay? Kayong, paano ninyo sila pinapasok? Manager Jones, paumanhin. Manager Jones. Manager Jones, paumanhin po. Mali ang napuntahan namin. Aalis na kami kaagad. Ngayon gusto ninyong tumakas matapos kayong gumawa ng gulo? Walang ganoon. Mga probinsyano, alam ba ninyong kanino ang lugar na ito? Alam ba ninyo? Ang lugar na ito ay pag-aari ng walang iba kundi ni G at GNG, Vance ng Apex Corporation. Anong lakas ng loob ninyong pumasok sa tahanan ng mga napakahalagang tao? Apex? Apex Corporation, ang pinakamayamang konglomerato sa buong mundo. At ang kaligrapiyang ito, siya ang pumunit nito. Ito ay nagkakahalaga ng 30 milyong piso. Paano ninyo babayaran yan? Ano? Manager Jones, $30 milyong? Siya ang nagdala sa amin dito, sa lugar na ito, at ang kaligrapiyang ito. Siya rin ang sum-iron nito. Oo. Siya iyon. Iyong maliit na tagapaghatid ng tubig na cute. Tama, siya iyon. Hulihin ninyo siya. Pabayarin ninyo siya. Wala kaming kinalaman dito. Kami ay lubos na inosente. Sinisisi ninyo siya. Hindi man lang hinawakan ni Brian ang kahit ano. Sila iyon. Tumahimik ka. Sino pa kaya? Ikaw ba? Nakita nating lahat ang nangyari, nang malinaw. At, Ikaw ang sumira sa kaligrapiya. Hindi. 30 milyong piso. Paano mo ito babayaran? Ang kaligrapiyang ito, talagang hindi ko ito pinunit. Tinatanggi mo pa rin? Lahat ay nagsasabing ikaw ang gumawa. Paano mo ipapaliwanag yan? Tagapaghatid ng tubig. Maliit na. Darling, wala akong pakialam kung paano mo gagawin. Manghiram ka? Magnakaw ka? Babayaran mo ako? Kung hindi mo kaya, kunin mo ang iyong anak na lalaki at babae para magbayad para sa iyo. Hindi! Huwag ninyong habulin ang anak ko. Bakit hindi sumasagot si tatay sa telepono? May nangyari ba sa kanya? Imposible. Malapit na tayong dumating. Bilisan mo ang pagmamaneho. Manager! Ang anak niya ay isang delivery guy lang. Ang asawa ng anak niya ay isang waitress lang. Ang buong pamilya ay sobrang mahirap. Talagang hindi niya kayang bayaran ang painting na ito. Anong sinabi mo? Pera. Maghahanap ako ng paraan para bayaran ito. Pero, huwag mong idamay ang anak ko at ang asawa niya. Wala silang kinalaman dito. Nakakulong ako sa inyong mga walang kwenta. Ang swerte ko ang pinakamasama sa buong mundo. Manager, bad news. G at GNG. Vance ay papunta sa Starlight Estates. Malapit na silang dumating. Ano? Parang alam na ng G at GNN. Vance ang nangyari dito. Pupunta sila para panagutan natin. Bilis! Lumuhod ka kapag dumating ang G at Jingging. Vance, magpapakumbaba ka at magsusorry. Sino ka ba para ipaluhod siya? Nagtataka ka? Dahil ito ang Starlight Estates. Dahil ito ang bahay ng G at GNN. Vance, binabalaan kita. Ang G-Vance ay napakamakapangyarihan. Sa isang salita lang, maaari niyang ipaglaho ka ng walang bakas. Kung hindi ka lumuhod ngayon, lahat tayo ay kasama mong babagsak. Walang kwentang hayop! Kapag sinabi niyang lumuhod ka. Huwag kang magtagal. Gusto mo ba napatayin tayong lahat? Brian, lumuhod ka ngayon. Huwag mong ipapatay tayo. Handa akong magbayad at mag-sorry. Tanggap ko yun, pero ang pagluhod, hindi ko kaya. Imposible.
Walang kwenta. Nagpapanggap pa ng biktima sa ganitong sitwasyon. Hindi ikaw ang magdedesisyon. Sakyan siya. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Sumobra ka na. Mananatili kang nakaluhod. Tigilan. Hinto. Anak, Sarah, anong ginagawa ninyong dalawa rito? Tatay, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Ayos lang ako, anak. Huwag kang mag-alala. Kailangan ninyong umalis. Ngayon din. Sino ang umabot ng kamay sa tatay ko? Ah, ganun pala. Anak ka pala ng lalaking ito. Sakto ang dating mo, bata. Ang tatay mong ito ay sinira ang isang napakahalagang pyesa sa lugar ni G. Vance. Isang kuwadro at pinturang nagkakahalaga ng 30 milyong piso. Magbayad ka. Ngayon, kung hindi, pagdating dito, Nina G at GNG, Vance, ang buong pamilya ninyo ay magdudusa ng husto. Ito ba ay nagkakahalaga ng 30 milyong piso? Diyos ko, anong gagawin natin? Imposibleng mabayaran natin yan. Hindi ba tayo naman ay magiging pamilya na? Kaya itong 30 milyong pisong ito ay dapat na responsibilidad nating lahat, di ba? Hoy, hoy, hoy! Wala kaming kinalaman dyan. Ang tatay mo ang may gawa niyan, siya lang. Huwag mong subukan na idamay ang pamilya ko. Brian, opisyal kitang pinapaalam ngayon. Tapos na tayo. Ikaw mismo ang magbayad ng 30 milyong pisong yan. Wala talaga itong kinalaman sa pamilya ko. Sige, Brenda. Ngayon ko lang nakita ang tunay mong pagkatao. Nakita ko na ang tunay na kulay ng pamilya mo. Sige, tapos na. Lubusan na. Tama na. Wala na tayong oras para tumayo rito at makinig sa pagtatalo ninyo. Sina G at GNNG. Vance ay darating na anumang sandali. Magbayad ka. Agad. Kung hindi, wala sa inyo ang makakaalis sa lugar na ito ngayong araw. Ngayon, dapat pa nating sabihin sa kanila kung sino talaga tayo? Umabot na sa ganito ang mga bagay. Wala na akong magagawa kundi sabihin sa inyo ang aking tunay na pagkakakilanlan. Ang totoo, ako ay Karatoroka. Karatoroka. Sa totoo lang, ako. Ang 30 milyong pisong ito, Ako mismo ang magbabayad nito para sa kanya. hindi si Chloe Sterling. Nababaliw ka ba? Isang empleyada ka lang. Magkano ba ang maaring meron ka? 30 milyon? Seryoso? Paano mo yan babayaran? Paano kung sabihin ko sa iyo ang totoo kong pagkatao ay ang panganay na anak na babae ng pamilyang Sterling mula sa Oak Haven? Ano? Ano? Ang pamilyang Sterling mula sa Oak Haven. Ang tinutukoy mo ba ay yung may ari-arian na mahigit 10 bilyong piso? Chloe, ang totoo mong pagkatao ay ang panganay na anak na babae ng pamilyang Sterling? Brian, sa totoo lang, nitong mga nakaraang taon, itinago ko ang tunay kong pagkatao, namumuhay sa totoong mundo, kaya walang ibang nakakaalam. Pero Chloe, ang paggawa nito ay walang maidudulot na mabuti sa'yo. Brian, nakalimutan mo na ba? 5 taon na ang nakalipas? Bakit? Bakit? Kahit na ipinanganak ako sa isang mayamang pamilya, wala akong naramdamang pagmamahal. Pera lang ang inintindi nila. Walang nagmamahal sa akin. Ano ba ang balak niya? Ay naku. Hoy, gising ka na rin. Ano ba ang napakabigat na kailangan mong tapusin ang lahat? Napakabata mo pa. Ano bang hindi mo malampasan? Kung hindi kita nakita kanina, patay ka na sana. Isipin mo kung gaano kasisira ang pamilya mo. Huwag mo nang gawin ulit ang ganyang kalokohan, okay? Ay naku. Nasira ba ng tubig ang utak niya? Ikaw pala ang laging nasa likod nito. Oo, Brian. Ikaw ang nagligtas ng buhay ko. Mula noon, lihim akong nangako na mananatili ako sa tabi mo at ipagtatanggol ka. Kaya lumapit ako kay Brenda at naging matalik kong kaibigan. Mahal, kailangan na ba tayong umaksyon? Bakit ba? Tingnan mo, may iba nang gumagawa para sa atin, di ba? Aba, tingnan ninyo ang dalawang ito. Nagtatago ba kayo sa aking likuran at nagkakarelasyon? Ikaw, ano ba ang gusto mong gawin, Brenda? Ano ba ang ginagawa mo? Magagawa mong apihin ang nanay ko? Papatayin kita. Huwag mong gagalawin ang nanay ko.
Gagantihan kita. Oy, oy, Ikaw, Huwag mong sasaktan ng anak ko. kung gagalawin mo ulit ang tatay ko, papatayin din kita. Aba, Chloe. Manloloko ka. Lagi kong iniisip kung bakit laging ipinagtatanggol mo si Brian. Ngayon ko lang nalaman na kayong dalawa ay matagal nang nagkikita. Huwag mong sabihin yan. Sa nakalipas na 5 taon, malinis ang relasyon namin ni Brian. Wala namang nangyari sa amin. Ikaw ang umalis sa kanya. Tumahimik ka. Anak, nanay, hayaan mo na. Heiress siya ng mga Sterling. Hindi natin siya kayang kalabanin. Sino ang mag-aakala na may ganoong koneksyon ang tatay? Oo nga, oo. May lihim na tagahanga pala si tatay. At siya pa ang heiress ng mga Sterling. Mas mabuti pa kaysa kay Brendang suplada. Aba. Ngayong ikaw na ang heiress ng mga Sterling para sa isang tulad mo. Ang 30 milyong pisong ito ay parang barya lang. Dalhin ang makina. Malakas maglaro si Bibi. Sterling. Kulang ang account ni Bibi. Sterling. Bibi. Sterling, tinanggihan ang card mo. Subukan mo ulit. Tinanggihan pa rin. Tinanggihan ulit. Ang kakaiba naman, Wala na siyang pera. Hahaha! Ang dakilang Bibi. Sterling, niloloko mo ba ako? Chloe, hindi ba't sinabi mong ikaw ang tagapagmana ng mga Sterling? Bakit hindi mo pa magawang gamitin ang 30 milyong piso gamit ang card mo? anong tagapagmana ng mga Sterling? Kung tatanungin mo ako, puro peke lang yan. Isang malaking scam. Sarah, nanloloko ba siya? Siguro, dapat nating. Hintayin na lang natin. At tingnan, paano nangyari ito? Walang katuturan yan. Baka naman, Hello? ang account ko sa bangko. Iyo ba ang nagpahinto? Oo. Sino bang nag-utos sa'yo na magpalipas ng maghapon sa labas na wala kang pakialam? Umuwi ka rito ngayon din at magpakasal ka sa pamilyang to. E di ikaw na ang magpakasal sa kanya. Para sa akin, ang pakakasal ko ay para sa pag-ibig lamang. Ang anak na walang utang na loob na yan. Richard, tingnan mo nga ang anak na ibinigay sa'yo ng dati mong asawa. Halos 40 taon na at hindi pa rin niya naiintindihan kung gaano kakahirap nagsumikap para sa kanya. Nangako na tayo sa mga Thorn. Ano na ang dapat nating gawin ngayon? Huwag kang mag-alala. Magpapakasal siya ngayong araw na ito, gusto man niya o hindi, pumasok ka rito. Sterling. Hanapin ang lokasyon ng signal ng telepono ni Chloe. Pagkatapos dalhin mo siya sa akin. Opo, tapos na? Malapit nang dumating sina G at Gengeng. Vance, wala akong oras para dito. Dakpin silang lahat. Sandali. Maghanap ako ng paraan para mabayaran kita. Huwag mo lang isali ang anak ko. At si Sarah. At huwag mo ring guluhin si Chloe. Ang iba pa, gawin mo sa kanila ang gusto mo. Hoy, Brian Vance, ikaw. Relax ka lang tatay. Ano naman kung nasira ang painting? Hindi tayo magbabayad para dito. Anak, ano? Ano ang pinagsasabi mo? Sinasabi mo na hindi tayo dapat magbayad, kaya hindi na lang tayo magbabayad? Ganoon na lang ba yon? Ano? Akala mo ba ikaw si G. Vance o ano? Tigilan mo ako. Paano kung sabihin ko sa'yo na ako nga, grab? Anong pinagsasasabi mo, anak? Isa ka lang naman to super. Paano mo nagawang mag-angking ikaw si G. Vance? Tigilan mo nga ako? Hulaan ko. Sasabihin mo ba na ang waitress na ito ay si G.N.N.G.? Vance pala? tumahimik ka na. Walang mag-aakalang pipi ka kung mananahimik ka lang. Anak, Sarah, naiintindihan ko ang ibig ninyong sabihin. Pero sina G. Vance at G.N.G., Vance ay ang pinakamayamang tao sa mundo at ang asawa niya. Hindi natin kayang guluhin sila. Buti naman alam mo ang lugar mo. Ngayon, lumuhod ka at humingi ng tapat na paumanhin. Sandali lang. Malapit nang dumating sina G. Vance at G.N.G. Vance, kung maganda ang mood nila, baka maawa sila at patawarin kayo. Delikado masyado ito. Umuwi na tayo. Anong delikado? Hindi ako aalis. Ako mismo ang makakakita kung paano parusahan ni na G, Vance at G.N.N.G. Vance ang kahabag-habag na pamilyang ito. Oo, Lola. Hintayin natin sina G, Vance at Gen. Vance na dumating. Kapag nakisama tayo sa pamilya Vance, ayos na ang buhay natin. Manager Jones, kakagaling lang ng balita. Sina G. Vance at G.N.G. Vance ay nakarating na sa Villa No. 1. Nandito na sila? Wala naman akong nakikita. Manager Jones, tingnan mo, ang anak na lalaki at manugang ng lalaking ito, hindi ba't sila mismo ang mga tao sa litratong iyon?
Paano ito nangyari? Sila nga kaya talaga? Paano nangyari ito? Hindi talaga sila maaaring. Manager Jones, huwag kang magpaloko sa kanila. Ang mga litratong iyon, lahat ay Photoshop. Gusto lang nilang paniwalain tayo na binili nila ang bahay na ito. Eksakto! Sila? Paano sila maaaring maging sina G. Vance at GNH? Vance? Anak, Sarah, alam ko, ayaw nyo lang na mapahiya si tatay. Gusto nyong humanap ng asawa para kay tatay para makasama sa natitirang buhay niya. Pero sa totoo lang, kung bibilhin natin ang bahay na ito o hindi, hindi talaga mahalaga. Basta magkakasama ang pamilya natin, ayos na iyon. Tatay, huwag. Muntik mo na akong naloko. Pumasok ka sa lugar ni G. Vance at sinira mo ang mahalagang calligraphy at paintings niya. Masyadong mabait pa ang kamatayan para sa iyo. Kaya ikaw si Manager Jones, ha? Gusto mo bang mamatay? May mali ba akong sinabi? Okay ka lang ba, manager? Ang lakas ng loob mong hampasin ako. Gusto mo talaga to. Sige, laitin mo ako ng laitin. Pero wag mong lalaitin ang anak ko at si Sarah. Tatay, Anak, Sarah, walang kwentang ama ako. Isang malaking kabiguan. Pero habang nakatayo ako dito ngayon, walang sino mang mambubuli sa inyo. Tatay, magtiwala ka lang sa akin, tatay. Mula ngayon, hindi ka na muling maghihirap para sa pera. Naku, ang yabang naman. Isang buong pamilyang dukha. Nagpapanggap sa harap ko, ha? Ikaw, Oo, nilait ko sila. Anong gagawin mo? At ngayon, pupunitin ko ito sa harap mo mismo. Ikaw. sigilan mo yan. Tatay, Ngayon, papaluin kita hanggang sa gumapang ka palabas dito. alam mo ba kung gaano kalaki ang problema mong hinaharap? Anong ingay ito? Manager Miller, anong ginagawa mo rito? Narinig ko na si G. Vance at si Ginang. Vance ay bibisita sa Starlight Estates ngayon. Kaya naman, dumating ako para salubungin sila. Ano ba? Sino ang gumawa nito? Manager Miller, ako ang gumawa. Manager Jones, ang tapang mo. Gusto mong mamatay? Ang lakas ng loob mong hawakan si G. Vance at ang larawan ni Ginang. Vance, Manager Miller, sigurado ka ba litrato ng G. Vance at GNG? Vance ito? nakilala ko talaga. G. Vance at Ginang. Vance noon. Litrato ng mga importanteng tao. Paano ko malilimutan? Imposible. Ito ay ginawa sa Photoshop. Ang dalawang ito ay si Brian lamang, at ang anak niya, at ang biyenan niya. G. Vance, Ginang. Vance, Manager Miller, mali ang lahat ng iyong pagkakaintindi. Walang mali. Ang dalawang walang kwentang tao, ang isa ay tagapaghatid ng pagkain, ang isa ay isang waitress lamang. ibig mong sabihin sa akin, sa buong mundo, may mga tao na mukhang eksaktong ganyan? Hindi sila, G. Vance, at mga kapatid ng Ginang. Vance, sila ba? Manager Jones, Sir. ano ang nangyayari? Ipaliwanag. Ngayon, Oh, Manager Miller, kanina lang, itong walang kwentang tao pumasok sa bahay ng G. Vance at sinira ang mahalagang painting ng G. Vance. Dinadala pa niya ang anak niya at ang asawa ng anak niya dito para magulo. Papalisin ko na sila. sandali, kayong dalawa. Kilala mo ba ang G. Vance mula sa Apex Corporation? At Ginang, Vance, Siyempre, Manager Miller, ang anak ko at ang manugang ko ay mga ordinaryong manggagawa lang. Hindi nila kilala ang sinumang G. Vance o Gang Vance. tatay, sa totoo lang, ako ang anak mo. Anak, tama na yan. Dapat tayong maging tapat sa buhay. Huwag magsinungaling. Maging tapat. Galit na galit si tatay sa mga sinungaling. Anong gagawin natin? Kung malaman ni tatay na itinatago natin ang ating mga pagkatao, natatakot ako baka hindi niya matanggap. ano pang magagawa natin? Isang araw na lang. Tingnan na lang natin ang mangyayari. talagang hindi ninyo kilala. Sina G at Ginang. Vance mula sa Apex Corporation. Oh, isa lang akong food delivery guy. Waitress lang ang asawa ko. Ang mga taong tulad ni na G at Genji, Vance, mga bilyonaryo sa buong mundo. Hindi namin sila kilala. Tama? Hindi namin sila kilala? Hindi ninyo sila kilala? Kung hindi ninyo sila kilala, mas madali ang mga bagay. Manager Jones, narito. Tumawag ng pulis, ngayon din.
Dahil sa pagpasok ng walang pahintulot at pagsira ng ari-arian, arestuhin sila. Hoy, sandali! Hindi kami pumasok ng walang pahintulot. Lahat yan ay hindi pagkakaunawaan. Nakikipagtalo ka pa rin. Hindi ba yan pagpasok ng walang pahintulot? Gusto mo ring matulog sa kwarto nila? Aminin mo na lang na bahay mo ito. Pare, ang galing mo manghula. Ito ay ang eksklusibong pasadyang susi ng Starlight Estates Villa No. 1. Isa lang ang katulad nito sa buong mundo. Ano? Ang anak niya at ang manugang niya ang may susi pala ng Villa No. 1 sa Starlight Estates. Manager Miller, care. Sigurado ka ba dyan? Ito ba talaga ang susi ng Villa No. 1 sa Starlight Estates? E paano naman naging nasa kamay ng isang waiter? Hindi ako maaaring magkamali. Ang susing ito mismo ay natatangi sa buong mundo. Walang manggahas na gamayan ito. Paano ako magkakamali? Anak, ano ba ang nangyayari? Saan mo nakuha ang susing ito? Saan pa? Ninakaw niya, syempre. Brian, alam mo ba kung gaano katapang ang anak mo? Hindi lang pumasok ang anak mo sa pribadong tahanan ni G. Vance, ninakaw pa niya ang susi ng Villa No. 1 sa Starlight Estates. Alam mo ba ang ibig sabihin nito? Tama, Manager Miller. Tumawag ka ng pulis. Ngayon din. Gusto kong arestuhin ang buong pamilyang ito. Ngayon din. Ano ba ang pinag-uusapan ninyong lahat? Hindi ko ninakaw ang susing ito. May nagbigay nito sa akin. Oh, sige. Ipagpatuloy mo lang. Hindi ka naniniwala sa akin? Tatawag ako ngayon din para patunayan sa inyo. Hello, G. Vance. Hoy, Robert! Pumunta ka sa Villa No. 1, Starlight Estates. Ngayon. Sabi ni Robert, darating na siya anumang minuto. Hayop kang delivery boy. At sino ba itong si Robert? Hindi naman yan isa pang katrabaho mo, di ba? Syempre naman, oo. Delivery boy lang naman yan. Anong klaseng connection ba ang meron siya? Anak, ang susi na ito ang ibinigay sa iyo ni Robert. Hindi ka niloloko, di ba? O baka naman, ninakaw niya yan kung saan. Tatay, relax lang tatay. Malaki ang impluensya ni Robert sa Oak Haven. Isang lalaking may estado sa Oak Haven. At kilala niya ang isang tulad mo. Binata, tigilan mo na ang pagyayabang. Brian Vance. Kailangan mong patahimikin ang anak mo. Nagmumukha siyang tangang-tanga. Isang taong may pangalang Bennett na may malaking estado sa Oak Haven? Ako mismo. May kilala akong isa. Tatawagan ko siya ngayon at papuntahin dito. Ano ang nagpaalala sa ating si Miss Chloe sa akin at tumawag sa akin? Kaya, ano ang kailangan mo? Anong dahilan ng tawag mo, Bibi? Sterling, anong kailangan mong tulong? Ang talas mo, Mia. Nasa Starlight Estates ako, Villa No. 1. May konting problema ako. Punta ka rito? Ngayon din? Sandali, parang may mali. Sa totoo lang, ikaw ang iginagalang na Bibi. Sterling, anong hindi mo kayang ayusin? Ni-freeze ni tatay ang account ko. Kung hindi ka agad pupunta, makikita mo na lang ako sa presinto. Sinong may lakas ng loob manggulo sa matalik kong kaibigan? Hintayin mo ako, pupunta ako dyan. Tatay, aalis ka rin? Mia, may urgent ako. Kailangan kong magmadali. Anong pagkakataon? May emergency din ako. Mauna na ako. Papunta na si Mia. Kilala mo rin ang mga Bennett, Chloe? Sige, tingnan natin. Sino ang may mas malaking sandata? Ay, kayong lahat. Ang galing ninyong magpakitang gilas, no? Tapos ang tawag ng isa, may iba namang tumatawag na. Nagpapalipas lang kayo ng oras, di ba? Akala ninyo tanga kami o ano? Oo, tama si nanay. Manager Miller, magpadala ka ng tao rito ngayon din. Arestuhin silang lahat agad. Tumahimik ka na. Dahil sinasabi nila, may mahahanap silang tao para patunayan ito. Bibigyan natin sila ng 15 minuto. Kung sa loob ng 15 minuto, walang makakapagpatunay. Huwag ninyong sisihin ako kung magiging brutal ako. Ito ay ang Maple Stream Landscape Painting ni Master Thomas ng Ming Dynasty. Maple Stream Landscape Painting. Nagkagutay-gutay na ito. Akala ko ordinaryong painting lang ito. Walang katumbas na kayamanan ito. Ano? Anong gagawin natin?
Kung malaman ni Arthur na winasak natin ang kanyang walang katumbas na kayamanan, patay tayo. Manager Jones, kasalanan mo itong lahat. Kung ginawa mo lang ang trabaho mo at bantayan ang gate, hindi sana nangyari ito. At ikaw, hindi ka rin makakaligtas ng basta-basta. Arestuhin sila, bugbugin sila hanggang mawalan ng malay. Opo, sir. Lahat, tumigil kayo diyan. Mia, Kapag tinawag ako ni Bibi, Sterling, lahat ay iniwan ko at tumatakbo ako. Namiss kita ng sobra. ang tagal nating hindi nagkita. Ako rin, namiss din kita ng sobra. Lahat ng gulo na to ay para lang sa babaeng to? Tumahimik ka, Manager Jones. Alam mo ba kung sino siya? Siya ang anak ng developer ng Starlight Estates natin. Ang chairman ng Bennett Group, si Robert Bennett, si Mia Bennett. Ano? Bennett? Paumanhin po. Hindi ko nakilala ang importansya ninyo. Kayo pala ang nambubuli sa aking Chloe? Inuutusan ko kayo na pakawalan sila. Ngayon din. Ano? Hindi mo ba ako pinapansin? Hindi po, Binibini Bennett. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Ito kasi, itong Ginoo, ay nasira ang isang napakahalagang painting na pag-aari ni G. Vance. Kung pakakawalan natin siya ngayon, hindi natin masasagot si G. Vance at Ginang. Vance, Painting lang yan. Buksan mo. Akala ninyong lahat isa lang ang painting na ito, pero mali kayo. Dalawa ito. Ang isa ay nasa Apex Corporation kay G. Vance, at ang isa pa ay binili ng aking ama sa isang auction noon pang mga taon. Kaya ngayon, ibibigay ko na lang sa kanya ang kopya namin bilang kabayaran. Ayos na. Mia, kinuhanan mo ng painting ang tatay mo? Alam ba niya? Hehe, hiniram ko lang, nang hindi nagpapaalam. Gusto ko sanang siyang tumulong sa'yo, pero may urgent siyang negosyo. Ang painting na ito ang bayad niya sa pag-iwan sa akin. Ikaw pala si Brian Vance. Ano ba ang espesyal sa'yo? At pinili ng aking Chloe na manatili sa tabi mo na itinatago ang kanyang tunay na pagkatao sa lahat ng mga taong ito. Mia, tumigil ka nga. Sige, titigil na ako. Napalitan na ang painting. Tara na Chloe. Hoy! teka. Tingnan ninyo, ito ang Villa number 1 sa Starlight Estates. Hindi pa rin namin alam kung saan nanggaling ang susi na ito. Hindi pa rin kami sigurado, kaya hindi namin sila pwedeng paalisin. Eksakto, Manager Miller. Dapat may mag-inspect dito sa lugar na ito. Tingnan kung may nawawala. Pagkatapos ng lahat, hawak nila ang susi ng bilang ito. Sino ang nakakaalam kung ano ang ginawa nila nang walang nakatingin? Kung alam mo ang ibig kong sabihin. Brenda, ano ba ang gusto mong sabihin? Ang mga palihim, maduduming bagay ay hindi katangian ng aming pamilya. Hindi mo masasabi. Tatay, ayos lang. Kung gusto nilang maghalughog, hayaan mo sila. Tama, wala kaming ginawang mali. Kaya bakit kami matatakot? Imposible. Ano ba yan? Sabihin mo na. Manager Miller, tingnan ninyo. Yung Frost Jade bracelet na iyon ay nawala na. Ano, yung ibig mong sabihin ay yung ibinigay ni dakilang scholar Arthur sa anak na babae ng pamilyang Su, yung nag-iisang Frost Jade bracelet sa buong mundo. Yung bracelet na ibinigay sa'yo ni Lolo, hindi ko kinuha yon. Ako rin, hindi. Kayong dalawa, isauli ninyo. Ang Frost Jade bracelet na yon, ngayon din. Hindi ko kinuha. Ano ang ibibigay ko? Sino pa ba? Kinuha mo ng palihim ang susi ng Villa number 1 para lang makapagnakaw ng gamit. Tumahimik ka. Bracelet lang naman yan. Ikaw. Halika, tingnan ninyo ito. Tingnan mo siya, nagmamalaki. Isang waiter lang hindi man lang pinahalagahan ang mahalagang Frost Jade bracelet na. Sabi ng anak ko, hindi niya kinuha. At hindi nga. E di sabihin mo sa akin. Kung hindi kayo, sino? Anak! Paano napunta sa'yo ang bracelet na to? Nanay, nasa atin na ang Frost Jade bracelet na. Oh, ang kinabukasan natin. Sigurado na. Ay, nako. Manager Miller, tungkol sa bracelet, sila ang kumuha. Nakita ko mismo. Ano ba? Huwag mong ipagpalagay na ako ang may gawa niyan. Ipagpalagay na may gawa ka sa ano. Nakita ko mismo ng aking mga mata. Malinaw na malinaw. Tama. Silang dalawa nga. Hoy, baka naman. Isinilid lang nila ang pulseras na iyon sa kanilang bulsa. Sige, kayong dalawa, surrender nyo ngayon din. Sabi ko hindi ko kinuha. At hindi nga. Ayaw nyong isurrender? HMPH, huwag kayong magreklamo kung magkagulo. Manager Jones, Sir, habarin at halughugin nyo. Habarin at halughugin sila. Lampas ka na. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan? Chloe, niloloko ka lang ng anak ni Brian at ang asawa niya. Sa palagay ko, dapat silang halughugin.
Kung wala nga sa kanila, hindi ba't mapapatunayang inosente sila? Mia, Gawin mo. Teka, alam mo ba kung saan ka napapasok? Well, gusto kong makita, kahit na, habaran ko kayong dalawang magaganda, at itapon sa kalye. Ano ang magagawa sa akin ng isang delivery boy na tulad mo? Mga guard, habarin sila. Ubarin? Huwag ninyong galawin ang anak ko. Manager Miller, ang lakas ng loob mo. Ang kapal naman. Diyos ko, Chairman Bennett. Tatay, anong ginagawa mo rito? Mia, anong ginagawa mo rito? Nandito ako para suportahan si Chloe. Hindi ba't sabi mo may urgent kang aasikasuhin na negosyo? Anong ginagawa mo rito? Ang urgent na negosyong hinahawakan ko ay may kinalaman kay G. Vance at Ginang. Vance, at sina G. Vance at Ginang. Vance, ay nandito mismo sa Villa number 1. Nang mabalitaan ko, diretso akong dumating. May nangyaring konting aksidente sa daan, kaya nahuli ako. Chairman Bennett, matagal na kaming nandito. At wala pa kaming nakikitang si G. Vance o Ginang. Vance, Oo, ang nandito lang ay tong gwapong lalaki, ang anak niya at ang manugang, nanggugulo, parang tatlong maliliit na pasaway. Kami lang ni Manager Miller ang nagtuturo sa kanila ng leksyon. anong sinabi mo? Mga tanga. GB, Hoy, Robert, kung mas nahuli ka pa, baka hindi mo na ako muling nakita. Anak, ito ba ang Robert na binanggit mo ang chairman ng Bennett Group? Chairman Bennett? Tama, siya nga. Robert, sabihin mo sa lahat kung itong susi ang ibinigay mo sa akin. oo, ito nga. Hoy, ikaw na gwapong lalaki. Gusto mo bang masaktan? Sino ka ba para tawagin siyang Robert? Tumahimik ka. Ngayon din, ang susi ng Villa number 1. Ako mismo ang nagbigay nito, kay G. Vance. Si G. Vance. Anong nangyayari? Bakit parang kilala ni Chairman Robert ang anak na lalaki ni Brian Vance at ang manugang niya? Oo nga, may kakaiba. Tatay, kilala mo ba ang anak na lalaki ni Brian Vance at ang manugang niya? Siyempre naman. Hoy, Mia, habang wala ako, hindi mo ba silang dalawa? Ainal Imura, Hindi naman, pero parang nawawala ang isang frost jade bracelet. Tutulungan ko lang sana si Manager Miller at ang iba na bantayan ang paghahalungkat. Hindi ba't mapapatunayan nito ang kanilang pagkawalang sala? Ay, kalokohan ito. Sina G at Ginang. Vance, ay hindi magnanakaw kailanman. CH Chairman Robert. Ito ay, lahat ng pumasok sa Villa number 1, ay nandito na. Ang anak na lalaki ng gwapong yun. At ang manugang niya ang pangunahing pinaghihinalaan. Eksakto, ang anak na lalaki at manugang ng lalaking ito, isa ay tagahatid ng pagkain, ang isa naman ay waitress. Ang bracelet na yon, sila talaga ang kumuha. Tumigil kayong lahat. Kahit na lahat dito ay magnanakaw. Ang dalawang ito, ay hindi kailanman kasali sa kanila. Tatay, bakit mo sila lubos na pinagkakatiwalaan? Dahil ang totoo nilang pagkatao ay, Sige, Robert, kami na ang magpapaliwanag. Sa totoo lang, kami lang ay si G, Vance at G&G. Vance. Ang mga tauhan sa bahay. Anak, anong sinasabi mo? Tatay, hindi mo alam ang buong kwento. Kami ni Sarah ay walang magawa pagkatapos ng trabaho, kaya nakahanap kami ng maliit na sideline dito sa maliit na villang ito bilang tagapag-alaga ng bahay. Oo, tatay. Nakita ni na G. Vance at G&G. Vance na nahihirapan kami at binigyan kami ng pagkakataon na pumunta rito pagkatapos ng trabaho para maglinis ng kaunti, magluto at mga ganoong bagay. Kaya ganyan ang nangyari. Ang galing ninyong dalawa. Bakit hindi ninyo sinabi sa akin noon pa? Natatakot kaming mag-alala ka at makakapag-sideline kami para kumita ng kaunti. Eksakto. Ang susi na ito ay ibinigay din sa akin ni G. Vance sa pamamagitan ni Robert para madali kaming makapasok at makalabas para magluto, magwalis, at maging mas madali ang lahat. ang mga kabataan ngayon, ganyan ba sila magsaya? Pakiramdam ko, ay nahuhuli na ako sa panahon. Sa ganitong paraan ng pagtingin, lahat ay may sentido na ngayon. Ang Pulse Ares na ito, ang ginamit nila sa pag-aabuso kay G. Vance, na wala sa bahay, para palihim, nakawin. Ang sipag mong iparatang ito sa aking anak at manugang. Ang pamilya ninyo ay may konsensya, di ba? Ang pulseras na ito, hindi ba kayo ang kumuha nito? Oy, Ginoo, tigilan mo ang mga walang basehang paratang. Chairman Bennett, pakisabi po sa inyong tauhan na sila'y halughugin kaagad, hubarin sila, at siguradong mahahanap natin ang pulseras. Eksakto. Halughugin sila! Ano pang hinihintay ninyo? Gawin na ninyo. Panahon na para maghalughog. Mga lalaki, dapin ninyo sila. Hoy, bobo ka ba? Sinabi kong sila ang halughugin. Ano?
Salamat, Charles. Sarah, matagal na ninyong nililinis ang Villa number 1 sa kanilang integridad. Sa tingin mo hindi ko alam? Kilala ko ang G-Vance at Sarah. Mas mabuti kaysa sa iba. Sa Frost Jade bracelet na ito, hindi nila ito magnanakaw. Kayo ang mga pangunahing suspect, mga gwardya. Halugugin sila. Opo, Chairman Bennett. Halughugin. Ang mahina kong mga buto, hindi makayanan ang ganitong pang-aabuso. Mali kayo! Chairman Bennett, ang bracelet ay talagang natagpuan sa kanila. Ako. Og, anak. Kevin. Ikaw, gwapong demonyo. Magaling kang artista. Paano mo ako nabulagan? Chairman Bennett, nagkamali ako. Chairman Bennett. Ang anak ko ay hindi gagawa nito ng sadya. Sila ang gumawa. Sila ang may kagagawan. Isiniksik nila ang bracelet sa bulsa ng anak ko. Oo. Chairman Bennett, bata pa siya. Hindi pa siya ganap na alam. Talagang hindi niya sinasadya, pakiusap, kahabagan, palayain mo siya, kahit isang beses lang. Siya ay isang ganap na tao, at tinatawag mo siyang bata, ito ay kalapastangan. Mga gwardya, dalhin silang lahat sa presinto. Chairman Bennett. Kabaitan, Chairman Bennett. Brian, nanlilimahid ako sa iyo. Tulungan mo kami. Charles, Sarah, ako ang inyong magiging ina. Dalhin sila? Brian, kahit hindi mo ako alintana, isipin mo ang ating magiging anak. Pakiusap, nanlilimahid ako sa iyo. Nagdadalang tao ako ng anak mo. Ano? Isang anak? Tama nga, buntis ako sa anak ni Brian. Kakakuha ko lang ng resulta. 2 buwan na. 2 buwan? Brian, alam kong hindi ka ganoong klaseng tao. Tama ba? Chloe, parang kahit mga mahirap hindi mapagkakatiwalaan. Sino ang mag-aakala na Brian, sa edad niya, ay mananatiling isang basura? Brenda, wala kang iba kundi isang sinungaling. Kailan ko ba hinawakan ka? Ako, buntis ako sa anak mo. Period. So lahat ay kasinungalingan? Mga gwardya, palabasin ng mga tao dito. Tara na, galaw-galaw. G. Bennett, kahabagan. G. Bennett, pakiusap. Charles, Sarah, pasensya na kailangan mong makita yon. Pagbalik ko, sisiguraduhin kong disiplinahin ang mga tauhan ko. At pagkatapos, ako'y magbibigay ng tamang kabayaran sa iyo. Ikaw, sumama ka sa akin sa opisina ko. Oo, syempre, Mia. Sumama ka sa tatay pauwi. Tatay, mauna ka. Magtatagal ako kasama Chloe. Sige, mag-ingat. Chloe, salamat sa araw na ito. Brian, huwag mo itong banggitin. Dapat ako ang nagpapasalamat sa iyo sa pagligtas mo sa akin noon. Ngayong gabi, mag-dinner tayo. Siyempre, Chloe, hindi mo seryosong pinlano ang patuloy na makita siya, di ba? Ikaw ay Bibi, Sterling. Ang buong pamilya niya ay talagang mas mababa sa iyo. Mia, mas kilala mo ako kaysa sa iyon. Ako, Chloe Sterling, hindi interesado sa pera. Napagkasunduan na. Ngayong gabi, ako ang magpapadinner. siya. Chloe Sterling. Ikaw ay isang mahirap hanapin na babae. Tatay, anong ginagawa mo rito? Chloe, paano ka naging ganito kawalang pag-iisip? Nababaliw sa pag-aalala ang tatay mo, tungkol sa pag-aasawa mo. Paano ka basta-basta umalis sa bahay, na parang walang pakialam? Nag-aalala sa akin? Gusto mo lang na ibenta ako sa pamilyang Thorne para mapalitan ako ng yaman at katayuan. Chloe, anong lakas ng loob mong kausapin ng ganyan ang nanay mo? Hindi siya nanay ko. Patay na ang nanay ko. Halos kasing edad ko lang siya. Parang ate. Maninira lang ng pamilya siya na nagsamantala sa sitwasyon. Kasuklam-suklam. Ako, walang galang na babae. Lilinawin ko. Ngayon, magpakasal ka sa pamilyang Thorne. Gustuhin mo man o hindi. Pinipilit mo ang sarili mong anak na babae na pakasalan ng hindi niya mahal. At hinahampas mo pa? Ganito ba dapat umasta ang isang ama? At sino ka ba? Mahal, mukhang, isang hamak lang siya, na nakilala sa labas ng ating mahal na anak. Anong pinagsasabi mo? Tatay, interesado ka ba kay Chloe? Iyon lang ang mahalaga. Tatay, kami ni Sarah ay susuportahan ka namin hanggang dulo. Pero, Ano pa bang pero ang meron? Nandito na ako, di ba? G. Sterling, di ba? Oo. Ang bilis-bilis mong ipakasal ang anak mo sa pamilya Thorne, ano ba ang ipinangako nila sa'yo? Sasabihin ko sa'yo. Malinaw na sinabi ni Victor Thorne. Basta't maipakasal ko lang sa kanya si Chloe, ibibigay niya sa akin ang imbitasyon sa kumperensya ng makabagong teknolohiya. Kayo sigurong mga hamak, ay hindi pa nga nakarinig niyan, di ba? Ang kumperensya ng makabagong teknolohiya, iyon ay ang tatay ko.
Ang kumperensya ng makabagong teknolohiya ay ang pinakamataas na kumperensyang pinapangunahan ng walang katulad na pambansang pantas. Sa kumperensya, maglalaan sila ng 10 bilyon na pondo at tatalakayin ang mga bagay na may kinalaman sa Oakhaven. Kung ang aming pamilyang Sterling ay makukuha ang pabor ng dakilang Scholar Arthur sa kumperensya, tataas kami ng diretso sa tuktok. Gusto mo ang imbitasyon, diba? Aba, meron akong isa. Isang masamang waitress, kumukuha ng basura sa hindi alam kung saan. Marumi ito. Ito ay talaga isang tunay na imbitasyon sa kumperensya ng makabagong teknolohiya. Mahal, dapat nagkakamali ka. Tama, ang mga kumperensya ng makabagong teknolohiya, imbitasyon, mayroon lamang 30 sa buong bansa. Ang pamilya Thorn, kinailangan gumamit halos lahat ng kanilang mga koneksyon para lang makakuha ng isang hamak na waitress tulad niya. Paano siya makakuha ng bagay na ganito kalibre? Tumahimik. Isang imbitasyon sa kumperensya ng makabagong teknolohiya, walang sinuman ang maglakas loob gumawa ng peke, at dahil ito ang pinakamataas na antas ng imbitasyon, ako ay sigurado, ito ay tunay. Talaga? Ito ay talagang tunay. Sarah, saan mo nakuha ang imbitasyon? Tatay, nahanap ko ito. Nahanap niya ito. Nagkaroon ng swerte, Sarah, at kinuha ito sa kalye. Chairman Sterling, kung ibibigay ko sa iyo ang imbitasyon, papayag ka ba na hayaan silang magkasama? Hahaha. Hayaan mo akong sabihin, kinukuha ko ang imbitasyon ngayon, at ang anak ko ay magpapakasal pa sa pamilya Thorn. Mga tao, agawin ito para sa akin. Opo, sir. Umatras. Talaga bang ninanakaw mo ang isang tao sa liwanag ng araw? Umatras. Naguulat sa Gobernador Marcos, Oakhaven ay lubusang nasuri at ligtas, walang anumang anomalya. Sa 2 araw. Sa kumperensya ng makabagong teknolohiya, dapat mong tiyakin ang personal na kaligtasan ng dakilang Scholar Arthur. Naiintindihan, Gobernador Marquez, ang babae ay ang apo sa babae ng dakilang Scholar Arthur, Miss Sarah Vance. Lahat, huminto doon. Tumigil ka dyan. Hindi. Sino ka? Ang asawa ko ay chairman ng Sterling Group. Tumahimik ka. Ito ang Gobernador Marcos. Ang pamilya Sterling, ha? Mabuti. Napakabuti. Alam mo ba kung sino ang nasagasaan mo ngayon at kung ano ang estado nila? Oh, sir, narito ka na. Sila. Sa kalagitnaan ng araw, sinubukan nilang magnakaw sa akin. Sir. Sarah, Oh, sir. Dapat kang magbigay ng hustisya. Marcus, kung maglakas loob kang ilantad ang pagkatao ko ngayon, magdusa ka. Naintindihan mo? Oo. Sarah, Ano ba talaga ang nangyayari dito? Gobernador Marcos, nagsisinungaling ang batang ito. Ang bagay sa kamay niya, ang imbitasyon sa kumperensya ng makabagong teknolohiya, ay pag-aari ng pamilya Sterling. Kinuha ko lang ang tama kong pag-aari. Paano mo masasabi na pagnanakaw? wala kang hiya. Malinaw na pag-aari ng aming pamilya. Nahanap ni Sarah. Oo, maari kong panagutan siya. Sila ang nagtatangkang kunin ito sa Sarah. Anak na walang utang na loob. Kumampi sa iba laban sa sariling pamilya. Ako ay magtuturo sa iyo ngayon. Ako. Maglakas loob kang gumawa sa harap ko, wala kang paggalang. Sa gobernador, Sir, nagsasabi kami ng totoo. Ang imbitasyon, talagang amin. Pag-isipan mo lang, siya ay isang mababang waiter. Paano siya magkakaroon ng bagay na napaka-prestihiyoso? Tama, kung sasabihin mo sa akin, siya ay nagbigay ng espesyal na serbisyo para makakuha ng ganitong bagay. Maaari kong bahagyang paniwalaan. lahat kayo, tumahimik. Walang trabahong mas mabuti o mas masama kaysa sa iba, dahil lang may konting pera ka. Hindi ibig sabihin ay pwede kang mang-insulto ng mga tao. Sir, pasensya na po. Hindi ko na uulitin, pangako. Miss, sa iyo ang imbitasyong ito. Sa iyo na ito. Habang nandito ako, walang sino mang makakaagaw nito. Salamat po, sir. Aba, pagkatapos ng 2 araw na ito, ako na ang walang kwentang tao ang pupunta sa komperensya para makita kung paano mamuhay ang mayayaman. Binibini, palagi kang abala sa mga part-time job mo, hindi ba? Paano kung ibigay mo na lang sa akin ang imbitasyon? Magkano? Sabihin mo ang presyo. Pera? Huwag na. Kung papayag ka na payagan si Chloe at ang tatay ko na lumabas, ibibigay ko ito sa iyo. Ano sa tingin mo? Sige. Gagawin ko. Payag ako. Mahal, paano naman ang pamilya Thorn? Naku,
Huwag mo ngang isipin yan. Kapag nasa kumperensya ng makabagong teknolohiya na tayo, bakit matatakot ang pamilya Sterling natin sa pamilya Thorne? Chloe, mula ngayon, makikipag-usap ka kay Brian Vance at makikilala mo siya. Naririnig mo ba ako? Binibini, masaya ka na ba ngayon? Si, Hahaha. Mga tiket para sa kumperensya ng makabagong teknolohiya. Simula ngayon, ang pamilya Sterling ay diretso sa tuktok. Hahaha. Tara. Halika, Well, tapos na ang trabaho ngayon. Aalis na kami. Tara. Ano ang iniisip mo, tatay? Sinabi ko sa iyo. Ibahagi mo sa amin. kahanga-hanga, ano? Sarah, kayong mga tao ay hindi ka panipaniwala. Ang pamilyang ito ay talagang iba. Oy, anak. Sarah, nasaan ang lolo mo ngayon? Kumusta siya? Siguro, dapat puntahan natin siya bukas. Lolo. ang eksperimento ay naging matagumpay. Ang galing. Hello? Ano? Natagpuan nila ang anak ko. Sa wakas. Lolo, gusto kang makita ni tatay. Bilis, ipagkalat ang balita. Pupunta rito ang anak ko para akong makita. Lahat, maghanda na para salubungin siya. Opo. Hoy, teka. Lolo, hindi pa alam ni tatay ang totoo nating pagkatao. Kaya, alam mo, hinding-hindi mo dapat siya malaman na ikaw ay isang walang katulad na pambansang pantas. Ano ba ang pinagkakaguluhan ninyo? Lolo, magpakailan ka lang ng konti. Isang simpleng pagkukunwari. Oo, tama. Magpakailan ka. Sige, nakuha ko. Oy, Chloe, salamat. Sa pagsama mo sa akin para makita ang tatay ko. Walang problema. Gayunman, kailangan ko rin naman siyang makilala sa bandang huli. Ano ang sinabi mo, Sinabi ko lang, may dala akong regalo para sa tatay mo. Chloe? Ang bait-bait mo. Ahem. Sandali, hindi ba ninyo ako pinapansin? Brian, kung hindi ako nag-aalala na baka maagaw mo si Chloe, hindi sana ako sumama sa iyo. Salamat din, Mia. Oy, sabi ng anak ko at ni Sarah, malapit lang ang tatay ko. Bakit wala pa siya rito? Hoy, iyon ay, Anak ko. tatay. Diyos ko, anak ko. Sa wakas ay nakita na kita. Ang dami mo ng pinagdaanan. Anak, huwag mong sabihin sa akin na may dalawa kang babae, tatay, Ano ba ang sinasabi mo? batang pasaway ka. Nagpapanggap ka pa rin sa tatay mo, dinala mo ang dalawang tao direkta sa akin, sa tingin ko. Saglit na lang yan. Wala akong gusto sa kanya. Mia, G. Vance, ito ay munting handog para sa ating unang pagkikita. Mabuti. Huwag kang mag-overthink. Ito mismo ang aking manugang na babae. Iwan muna natin yan. Ano ba ang lahat ng ito? Ang tatay mo ay hindi na bumabata. At wala akong tunay na kasanayan. Hindi lang ako pwedeng nakaupo ng walang ginagawa. Kaya lumabas ako dito para maghanap ng trabaho bilang tagalinis ng kalye. Sinusubukan lang makaraos, alam mo? Tatay? Naghirap ka. Hindi. Tara na. Sumakay ka na sa kotse. Ihahatid kita sa bahay para magkape. Tara na, Hindi pwede. Ito ang sasakyan natin? tara na. Hindi sana ako sumama kung alam ko. Nakakainis talaga ito. Brian, gaano ba katapang para sa isang katulad ko, tagapagmana ng pamilyang Bennett, na sumakay sa maliit na tricycle na ito? Mia, tiis lang. Malapit na tayo. Nandito ako sa tabi mo, okay? Tatay, malapit na ba tayo? Oo. Nasa unahan lang. Makakarating tayo kaagad. Tatay, ano yung mga kotse sa likod natin? Bakit nila tayo sinusundan? Ang mga tangang ito. Sinabihan ko silang huwag tayong sundan. Bakit nandito pa rin sila? Tatay, anong pinagsasabi mo? Wala. Medyo pagod lang. Hinto. Lahat magbantay. Dapat nating tiyakin ang kaligtasan ng dakilang scholar Arthur. Kilala mo sila? Pwede mo namang sabihin iyon? Sila? Mga katunggali ko sila. Araw-araw, nakikipag-agawan sila sa akin sa paglilinis ng lugar na ito. Maliit lang ang lugar na ito, di ba? Kaya madali lang linisin. Lagi nilang sinusubukang kunin ito sa akin.
Mga tagalinis din ba sila? Nagmamaneho ng mga deluksuryong sasakyan bilang mga tagalinis? Eh bakit nila tayo sinusundan? Hindi naman sila dito para makipag-agawan ng teritoryo, ano? Oo, tama ka. Iyon nga ang punto. Pananakot lang yan sa atin. Sasabihin ko sa kanila ang nasa isip ko. Huwag! Hindi na kailangan. Hayaan na lang natin sila. Kung magtitiis lang tayo sandali, gagaan din ang lahat. Anak, Tatay, alam kong nag-aalala ka para sa akin. Di, pero huwag kang matakot ngayon. Nandito ako. Ipaglalaban ko ang karapatan mo. Lahat magbantay. kausapin mo sila ng mahinahon ha? Huwag kang makipag-away. Mula kay Master Arthur ang utos. Ibaba ang mga gamit. Ngayon din. Nandito ba kayo para agawin ang teritoryo namin? Hindi nyo pwedeng basta-basta pumasok ng ganyan. Nakatayo ako rito ngayon. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob na agawin ang teritoryo ng tatay ko. Tatay. Teka, ito kaya ang anak na hinahanap ni Master Arthur sa loob ng maraming taon. Ay nako. Sinabihan kami ni Master Arthur na huwag ibunyag ang aming pagkakakilanlan. Hoy! Nakikinig ka ba sa akin? Hindi nyo pwedeng basta-basta sumingit at agawin ang teritoryo ng iba. Gets mo? Boss? Boss, ano ang gagawin natin? Ano pa bang pagpipilian natin? Ito ay anak ng dakilang Scholar Arthur. Sundin lang natin ang sinasabi niya. Bilis, ihanda ang pondo. Hoy! Nakikinig ka ba o ano? Kausap kita! Naririnig ka namin, sir. Mula ngayon, hindi na namin gagalawin ang lugar na ito. Iiwan namin ito lahat para sa matandang amo. Yan ang gusto kong marinig. Hoy, pare. Kunin mo ito. Anong nangyayari dito? Sa totoo lang, mali ang akala nyo sa amin ngayon. Narito kami para bigyan ng matanda ng pera. Kanina, naubusan kami ng tubig, at mainit ang panahon. Si matanda ang nagbigay sa amin ng ilang bote ng tubig. Sakto lang yun sa pangangailangan namin. Ganun ba? Sige, ang bait naman ninyo. Salamat sa ngalan ng tatay ko. Base sa kanilang suot, hindi sila mukhang mga manggagawa sa kalinisan. Mas mukha silang mga tao mula sa pambansang command ng depensa. Nag-iisip ka ng masyado, Chloe. Mga tao mula sa pambansang command ng depensa, paano sila magiging mga manggagawa sa kalinisan? Baka nga, nag-iisip lang ako ng masyado. Kunin mo na, ngayon din. Naku po! Ang bigat ng kahon mo. Hoy, kayong lahat! Kayo! Ito. Kayo ay... Hindi namin gusto ang teritoryo nyo. Ang habol namin ay ang mga walis nyo. Hoy, pare, mali na naman ang pagkakaintindi mo sa amin. Gusto lang namin tulungan si Lolo ng kaunti bilang pasasalamat. Sige kayo, mauna na kayo. Kami na ang bahala sa paglilinis dito. Ang sipag nyo naman, ano? Gusto nyo talagang magwalis? Tatay, kumusta? Giyera sa teritoryo? Ayos na. Ang galing. Anak ko talaga. Brian, ano ang laman nitong maleta mo? Oo nga, ang laki naman ng maleta. Buksan mo na lang at malaman mo. Ito ay... Ang daming pera. Hindi totoo ito, ano? Brian, tunay lahat ito? Mayroong mahigit $1,000,000. Tatay, ganoon kayaman ang mga kasamahan mo? Tubig lang ang ibinigay mo sa kanila? Ganito karami ang ibinigay nila? Para sa tubig? Tatay, nagpapanggap ka na naman ng tanga, ano? Siyempre alam ko, noong isang araw, naghatid ako ng tubig sa kanila. Ito ang pagpunta nila para magpasalamat sa akin. Nararapat lang. Sandali. Hindi ito money laundering, ano? Hindi naman. Kailangan kong ibalik ito sa kanila ngayon din. Hoy! Ako, alam ko, ngayon, naiintindihan ko na. Tatay, ano ang alam mo tungkol dito? Nagkakaedad lang ang tatay mo. Naalala ko lang. Yung kasamahan ko. Noong isang araw lang, nanalo ng $10,000,000. $10,000,000? Oo, $10,000,000. Kaya pumunta sila para magpasalamat sa akin at binigyan nila ako ng $1,000,000. Tatay, $1,000,000 iyon. Tatay, mayaman na tayo. Ang yaman-yaman na natin. Nagtagumpay na tayo. Tingnan mo ang sarili mo, ang saya-saya, kawawang bata, wala kang kaalam-alam sa mga hirap na dinanas mo. Tatay, may pumasok ba sa mata mo? Hindi. Naisip ko lang, ngayong mayroon na tayong $1,000,000, dapat magpakasarap tayo sa masarap na pagkain. Oo, tama ka. Tatay, sumakay ka muna. Halika, dadalhin kita sa isang lugar. Halika, bilisan mo. Anak, bakit mo ako dinala dito? Tatay, araw-araw mong sinasakyan ang maliit na tricycle na iyon. Ang bagal at nakakapagod. Ngayon, bibigyan kita ng dekuryente. Hindi mo na kailangang magpedal. Mabilis at madali. Ang bait ng anak ko, napaka-thoughtful.
Victor, napakaganda ng kotse na ito. Tingnan mo ang mga upuang ito, akma sa katawan, piano black finish, malaking panoramic screen. Hoy! Hoy! Anong ginagawa ninyo dito? Hindi ito lugar na basta-basta makakapasok ang kahit sino. Hello? Nandito kami para bumili ng tricycle actually. Ano ang sinabi mo? Tricycle? Nasa kabilang kalsada ang tindahan ng tricycle. Ito ay Luxury 4S dealership. Mga D4 na gulong ang binebenta namin dito. Ang isang kotse dito ay napakamahal. Hindi mo nga maaasam na mabili iyan. Pasensya na. Tatay, sa tingin ko, mali ang napuntahan natin. Siguro, nasa kabilang kalsada. Chloe, anong pagkakataon? Victor, anong ginagawa mo dito? Ganito kasi Chloe, malayo ang pinaradahan ko ng kotse ko noong nakaraan at ayaw kong kunin. Kaya naparito ako para bumili ng bago. Anong ginagawa ninyong nakatayo lang diyan? Umalis kayo rito. Hindi namin kailangan na paalisin mo kami. Kusa kaming aalis. Tara na, Brian. Teka Chloe, ito pala ang Brian na lagi mong pinag-uusapan? Tinanggihan mo ang ating kasunduan dahil sa kanya at isinuko mo pa ang imbitasyon sa kumperensya ng makabagong teknolohiya. Ang tanga-tanga mo. Ang imbitasyon sa kumperensya ng makabagong teknolohiya, ang manugang ko ay ibinigay na kay tatay ni Chloe. Hindi namin kailangan ang sa iyo. Makinig ka sa akin. Ang pamilya Thorne ay may tunay na koneksyon sa pambansang institusyon ng pananaliksik. May mga kakilala kami. Ang tatay ko ay minsang nakikain kasama si dakilang Iskolar Arthur at nakipagpicture sa kanya. Kaya namin nakuha itong imbitasyon sa kumperensya ng makabagong teknolohiya. Isang bagay na isang hamak na tulad mo ay hindi maaasahang makamit sa buong buhay mo. Oh, at sino ba ang tatay mo? Parang hindi ko siya kilala. Hoy, sandali, matanda. Sino ka ba? Tungkol sa tatay ko at kay dakilang Iskolar Arthur ang pinag-uusapan ko. Anong kinalaman mo, matanda? Haha, anong sakto? Kilala ko rin si dakilang Iskolar Arthur. Hahaha, sinasabi mong kilala mo si dakilang Iskolar Arthur. Tama. Bantayan mo ang iyong salita. Gusto mong magsuntukan? Tingnan mo kung sino ako at tingnan mo kung sino ka. Inaasahan mong igagalang kita. Anong karapatan mo para hingin ang respeto ko? Ang pamilya Thorne sa Oak Haven ay napakamakapangyarihan. Kung maglakas loob kang hawakan ako, sisiguraduhin kong mamatay ka ng walang mapaglibingan. Basura, umalis ka! Tatay, Ikaw na batang hamak, alam mo ba kung paano ispelingin ang salitang respeto? Ayos ka lang ba, Victor? Umalis ka sa harap ko! Matanda, anong lakas ng loob mong hampasin ako? tatay, sinusubukan ko lang siyang takutin. Bakit mo siya talaga hinampas? Nasa harap ko mismo ang anak ko, naaapi. Bilang kanyang ama, paano ako hindi magtatanggol para sa kanya? Brian Vance, pwede bang kontrolin mo ang tatay mo? Ang pamilya Thorne ay isang pangunahing pamilya sa Oak Haven. Kahit ang pamilya namin, ang mga Bennett, ay kailangang magpakita ng respeto sa kanila. At hinayaan mong hampasin niya si Victor? Gusto mo bang patayin tayong lahat? Itong bata, wala talagang modo. Paano ka tinuruan ng magulang mo ng kahit anong asal? Ang matandang ito ang magtuturo sa iyo ng leksyon ngayon sa ngalan ng mga magulang mo. May problema ka ba dyan? Mabuti. Napakabuti. Bawat isa sa inyo ay magbabayad para dito ngayon. Mga gwardiya. Teka Victor, tungkol sa nangyari ngayon, humihingi ako ng paumanhin para kina Brian at sa kanyang ama sa iyo. Gawin mo ito bilang pabor sa akin. Hayaan mo na silang umalis. Tama ka, Victor. Hindi na kailangang makipag-away sa isang matanda. Kung kumalat ang balita, sasabihin ng mga tao na inaapi mo ang mahina at matanda. Sisira iyon sa reputasyon mo. Ang sakit sa ulo. Matanda, ako ang mas nakakataas dito. Hindi ako bababa sa antas mo. Itapon ang dalawang ito sa labas. Mga gwardiya, kaladkarin ang dalawang basurang ito sa labas. Teka, pumunta ako rito ngayon para bumili ng kotse. Hoy, matanda, nagdala ka ng membership card ng supermarket. Sino ang niloloko mo? Dealership ito ng mga mamahaling sasakyan. Akala mo ba mga tanga kaming lahat? Kahit anong sasakyan dito ay mas mahal pa kaysa sa kaya mong bayaran sa buong buhay mo. Umalis ka na. Tatay, kahit na nagsisinungaling tayo, dapat man lang totoong bank card ang gamitin. Nakakahiya talaga ito. Nagmamadali ako at nakalimutan kong dalhin ang Supreme Black Card ko. Nako, ang card ko. Naiwan ko. Sandali lang. Tatawag ako para padalhan tayo ng pera. Gusto ko munang tumingin ng mga sasakyan. Tingnan mo naman isang tagalinis ng kalye. Nagmamagaling pa. Anong sasakyan ang tinitingnan mo? Umalis ka na. Hoy, sandali lang, Manager Clark. Huwag mong madalhin silang paalisin. Teka, huwag mong silang paalisin agad. Dahil sinabi nila na bumibili sila ng sasakyan. Bakit hindi natin sila pahintulutang tumingin-tingin?
Gusto kong makita kung anong klasing sasakyan ang kaya ng mga hamak na tulad nila, mga basura. Nangahas kayong makipagpustahan sa akin? Anong klasing pustahan? Pwede kayong pumasok at tumingin ng mga sasakyan. Pero kung wala kayong mabili kahit isang sasakyan, ikaw at ang matandang ito ay kailangang lumuhod para sa akin. Tapos, sasakyan ko kayo palabas ng dealership na ito. Sige, kasunduan na yan. Tatay, nababaliw ka ba? Hindi mo ba narinig sila? Mga mamahaling sasakyan lahat ito. Kahit anong sasakyan dito ay nagsisimula sa 1,000,000. Paano natin ito mababayaran? Anak, huwag kang mag-alala. Maghintay ka lang sandali. May darating na magmamadaling magbigay sa atin ng pera. Well, ang matandang ito ay may kondisyon din. Kung kaya kong bumili ng sasakyan dito at ang sasakyang bibilhin ko ay mas mahal kaysa sa iyo, ikaw ang luluhod at sisigaw ng 10 beses. Naway ang aking anak at manugang ay magpakasal ng maligaya magpakailanman at hindi mo na muling guguluhin ang aking manugang. Hoy! Hoy! Makinig kayong lahat! Narinig niyo ba ang sinasabi ng matandang ito? Gusto niyang makipagpaligsahan sa akin kung sino ang bibili ng mas mamahaling sasakyan. Nakakatawa. Namamatay na ako sa kakatawa. Kasundo. Basura. Tatay, ang anak ko at Sarah hindi nila sinabi na may Alzheimer ka. Umalis ka dito. Tumabi. Paano mo masasaktan ang sarili mong tatay na may Alzheimer? Malinaw ang pag-iisip ko. Tulungan mo ako na pumili ng isa. Alin ang pinakamagandang kotse para sa paglilinis ng kalye? Sige, sige, sige. Umalis na. Magmadali ka na at umalis. Uy, Ano ang problema, Mia? Chloe, Brian at ang pamilya niya ay mga palabas lahat. Kung talagang papasok ako sa pamilyang iyon, ano ang gagawin ko? Mia, yung Victor kanina ay halos pinahiya si Brian. Tatay ni Brian gustong magyabang at mag-save face. Iyon lang ang inaasahan. Palagi kang tumatagilid sa kanila. Hindi ko alam ang sasabi sa iyo. Pero kapag natalo sila sa bet mamaya, talagang mapahiya sila at lalakaran. Uy, maganda ang kotse. Maganda ang taste mo, Victor. Ang kotse ay pinakamataas na luxury. Sa ngayon, ito ay $1,000,000 lamang. Siyam na $1,000,000. Mga low-class na tao ay palaging low-class. Sa tingin mo ang $1,000,000 ay malaki? Kukunin ko ito. Oh, Victor. Ano ang kotse na pinili mo? Ang kotse ay talagang maganda. Pero hindi ito karapat-dapat sa status natin. Uy, maganda ang kotse. Hindi ba ito ang $50,000,000 Phantom M3 Global Limited Edition? Tatay, Ingat, huwag mong subukang gasgasan ito. Nagpipili ng mamahaling kotse, ha? Sa tingin mo, makakabili ka talaga? Mga batang walang pera lang kayo? eksakto. Walang pera, pero pinili mo ang pinakamahal na kotse. Hindi mo pa rin kayang bilhin, di ba? Sa 1 minuto, kayong dalawa ay luluhod para sa akin para makasakay kayo ni Victor palabas dito. Huwag ka munang magdiwang. Tatawag ako ngayon. Ipapadeliver ko ito. Lolo, ano ang nangyayari? Hoy, Sarah. Isinama ko siya. Pumunta kami sa dealership para bumili ng kotse. Bibili ng kotse? Ano? Pinapag-ayos ka namin bilang sanitation worker? At ang pinupuntirya mo ay $50,000,000? Malalantad tayo? Tingnan mo, hindi dahil ayaw kong magpanggap. Sobra lang talaga. Hindi ko na mapigilan. Kasi may bastos na bata na nakipagsapalaran sa akin. Kailangan kong bilhin ang kotse ngayon. Kung hindi mo ibibigay ang pera, maghanap ako ng ibang magbibigay. Hoy, ikaw. Ay naku, malas. Dinala ni Lolo ang tatay para bumili ng mamahaling kotse. Malalantad tayo. Ano? Papunta ako. Tara, tingnan natin ang nangyayari. Ang batang yon, ayaw pa ngang magbigay sa sarili niyang lolo ng 50,000,000 piso? Hoy, Lolo, di ba sabi mo kanina may ipapadala sa'yo na 50,000,000 piso? Tumatawag ka ba sa bahay ampunan ng matatanda o sa ospital pang-isip? Tatay, tama na to. Ano man ang mangyari, sabay-sabay nating haharapin to bilang pamilya. Huwag na nating gawin ang mga bagay na magdudulot lang ng hirap dahil sa pride natin. Anak, huwag kang mag-alala. Tumatawag na ako ngayon. Aayusin to sa loob ng 15 minuto. Gobernador Marcos, ang pagtitiwala ng kumperensya ng makabagong teknolohiya sa tanging pangangasiwa ng pamilyang Thorne ay tunay na pinakamalaking karangalan para sa amin.
Huwag mong ipagkanulo ang tiwalang ibinigay ko. Gawin mo ng maayos, at tataas ang iyong katayuan. Pero kapag nagkamali ka, Oo, syempre. Asikasuhin ko na yan. dakilang Scholar Arthur. Sa loob ng 15 minuto, magpadala ng 50 milyong piso sa ahensya. Opo, Gobernador Marcos. Si Dakilang Scholar Arthur ba yon sa telepono? Gusto kong sumama sa inyo. Gusto kong makilala si Dakilang Scholar Arthur. Gobernador Marcos, pamilyar ako sa Oak Haven. Kung may anumang bagay na maaari kong maitulong. Kapag nakilala na natin si dakilang Scholar Arthur mamaya, manahimik ka, para walang gulo. Nauunawaan ko. Matandang loko. Gusto kong makita sino ba naman ang tanga-tangang maglalagay ng 50 milyong piso sa isang tulad mong walang kwenta. E di maghintay tayo at tingnan natin. Tapos na ang 15 minuto. Matandang gago ka. Nagloloko ka sa akin. Uy, may paparating. Tatay, Anak, at si Sarah. Anong ginagawa ninyo dito? Lolo, tatay, ayos lang ba kayo? Pagkatanggap namin ng tawag, diretso kaming dumiretso dito. oo lolo, lalong lumalala ang pagkalimot mo. Sabi ng doktor, kailangan mong magpahinga. Anong ginagawa mo? Nakatakas ka na naman. At sa ganitong lugar pa. Sandali, may pagkalimot ba talaga siya? Kalokohan. Kayo ang mga baliw. Manager Clark, kita mo? Ganyan na talaga ang lolo ko matagal na. Hindi kami bibili ng kotse ngayon. Lolo, tatay, umalis na tayo. Sandali. Akala mo basta-basta ka nalang papasok dito at basta-basta nalang lalabas? Sabing gusto mong bumili ng kotse, di ba? Itong kotse, ang pinili mismo nitong matandang to. Iabot mo ang 50 milyong piso at sa'yo na ito. Kung hindi, ngayong araw, wala sa inyong makakaalis dito. Anak? Sarah? Tumawag lang si Lolo at sinabing may magdadala ng 50 milyong piso. Tatay, paano ka napapaniwala ng ganoon? Naniniwala ka talaga sa sinasabi ni Lolo? May demensya siya at kung ano-ano na lang ang sinasabi. Hindi pa gaanong katagal, sinabi niya sa isang di kakilala na ako ang pinakamayamang tao sa mundo. Teka, sandali. Pero ikaw nga ang pinakamayamang tao sa mundo. O, di ba? Ginagawa na naman niya. Sabi ko na nga ba, isang basurang tagapaglinis ng kalye, hindi pa magawa ng maayos ang pagsisinungaling. At ang lakas pa ng loob niyang mag-claim na makakapaglabas siya ng 50 milyong piso. Palibhasa. Isa lang siyang sirang-sirang matandang tanga. Nakakatawa. May demensya din ang tatay niya. Chloe, buti na lang at nalaman natin agad. Kung sakaling napangasawa mo talaga ang pamilyang yon, huli na ang lahat. Sa tingin ko, dapat nating samantalahin ang pagkakataong ito at umalis na tayo dito ngayon. Mia, hindi ako aalis. Charles, Sarah, may kaibigan akong doktor. Baka mamaya pwedeng tingnan niya ang tatay mo. Baka matulungan niya. Salamat, Chloe. Chloe, salamat. Walang anuman. Hoy, Chloe. Hindi ko talaga maintindihan. Gusgusin at basura itong taong to. Bakit siya pa rin ang pipiliin mo? Anong meron siya na wala ako? Bitawan mo ako. Kahit anong klaseng tao siya, o kahit anong klaseng pamilya mayroon siya, sasamahan ko siya at hindi ako magsisisi. Dahil gusto ko siya, dahil sa kung sino siya. At ikaw, hindi ka aabot sa kanya, kahit kailan. Si! Lahat kayo magsisisi sa ginawa ninyo bago matapos ang araw na ito. Ikaw natalunan at itong matandang to. Magluluhod kayong dalawa. At ipapasakay ako sa inyo palabas dito. Nai-deliver na ang 50 milyong piso. Ano? Nai-deliver na, 50 milyong piso. Tingnan, Gobernador Marcos. Bakit siya nandito? Hindi ba tayo malalantad? Ay nako, hindi niya ibubunyag ang pagkakakilanlan natin, di ba? Tatay! Hoy! Anak! Anong ginagawa mo dito? Tatay, dito ako para bumili ng kotse, di ba? Pero Brian Vance at itong matandang lalaki nakipagpustahan sa akin. Pinustahan nila na makakabili sila ng kotse na 50 milyong piso. Kapag hindi sila makabayad, hindi sila aalis ngayong araw. Ano bang nangyayari dito? Marcus, nahuli ka. Naiintindihan mo ba ang ginawa mo? Supreme Scholar. Gobernador Marcos, pakiusap. Ang lolo ko, siya lang. Hindi nag-iisip ng tama. Pakiusap, wag mo siyang isisi. Pakiusap, magpakita ng habag. Patawarin mo lang ang kanyang kapusungan. Okay? Oo, talaga. Susunod kami sa anumang gusto mo. Gagawa kami ng kahit ano. Ang pamilyang ito, naglalaro pa rin sila ng kanilang munting laro. Sige, makikisama ako pansamantala. Gobernador Marcos, bilang National Governor, dapat kang maging patas.
Huwag kang magpadala sa kanila. Dalhin mo sila. Marcus, nagiging katawa-tawa sila. At sumasali ka? Walang modo. Ikaw, matandang tanga. Paano mo nagawa ang hindi igalang ang Gobernador Marcus? Paparusahan kita. Ang kapangahas. Tatay, bakit tinutulungan ni Gobernador Marcos ang matandang lalaking ito? Siguro ay naaawa si Gobernador Marcos sa matanda. Ayaw niyang bumaba sa antas nito. Pero dahil ang matandang ito ay nakipagpustahan na sa akin, nabibilhin niya ang kotse na ito sa halagang 50 milyong piso. Kung hindi niya maibibigay ang pera, pareho sila ngayon ay luluhod at papasakayin ako palabas ng dealership. Marcus, ano pang hinihintay mo? May magdala ng 50 milyong piso. Opo, sir. Tatay, ano? Anong nangyayari? Anong ibig mong sabihin? Anong nangyayari? Ako ang pinag-uusapan nila, dakilang Scholar Arthur. Diyos ko, 50 milyong piso nga ito. Tatay, ano ba ang meron sa matandang ito? Talaga bang pinadalhan siya ng pera ni Gobernador Marcos? Anong klaseng katayuan mayroon siya? Isang katayuang malayo sa abot mo. Marcus, sabihin mo sa kanila kung sino ako. Ang tunay niyang pagkakakilanlan ay ang walang katulad na pambansang pantas, dakilang Scholar Arthur. Ano? Gobernador Marcos, sinasabi mo bang ang ginoong ito ang siyang nag-ambag ng napakaraming kontribusyon sa pag-unlad ng teknolohiya ng bansa, dakilang Scholar Arthur? Imposible iyan. Peke, ito. Malinaw na isa lang siyang tagapaglinis ng kalye, isang hamak na tao. Ang matandang ito ay talagang si dakilang Scholar Arthur. Ano ang nagawa ko? Tapos na. Lahat ay tapos na. Tumahimik ka. Ang lakas ng loob mong lapastanganin si dakilang Scholar Arthur. Gobernador Marcos, paano ka nakakatiyak na ang matandang lalaking ito ay si dakilang Scholar Arthur? Vincent, sinasabi mo bang nagbibiro ako sa'yo? Hindi kita pinagdududahan. Ang pinagdududahan ko ay kung tunay nga ang matandang to. Mga gwardya, dakpin ng mag-amang son na walang respeto sa dakilang Scholar Arthur at bigyan ng 50 letigo. Gobernador Marcos, nagkamali ako. Tatay. Anak? Sarah? Ano ba talaga ang nangyayari? Anong ibig mong sabihin? Anong nangyayari? Ako ang dakilang Scholar Arthur na pinag-uusapan nila. Lolo, tama na ang pagpapanggap. Umalis na kayo, ngayon din. Gobernador Marcos, napakabuti ninyo. Ano? Hindi ko naman. Anong pinagkikilos ninyong dalawa? Ako ay... Oh, Lolo, gutom na kami. Umuwi na tayo. Chloe, Mia, sama ka na sa amin. Lolo, tatay, tara na, uuwi na tayo. Sige nga, pagdating natin sa bahay, papatikim ko sa inyo ng luto ng lolo ninyo. Noong bata pa ako, magaling akong magluto. Talaga? Ang galing naman, Tito. Naku, tatay, paano nila nagawa ito sa atin? Hindi natin sila pwedeng pabayaan. Anak, kumalma ka, wala sa kanila ang makakatakas. Akala ba nila na ang pamilyang Sun ay madaling apihin? Ang pagkakakilanlan ng matandang yon ay peke talaga. Richard Sterling, kung gusto mo pang magnegosyo sa Oak Haven, sundin mo ang sinasabi ko. Hoy, tatay, kailan mo balak na pakasalan si Chloe? Anak, ano bang pinagsasabi mo? Alam ko na. Makalawa ay isang napakagandang araw, perpekto para sa kasal. Nakikita kong kayong dalawa ay may gusto sa isa't isa, di ba? Bakit hindi na lang kayo magpakasal? Ano? Ikaw, hindi ka nagbibiro, no? Hindi nagbibiro. Sige, usapang tapos na. Hindi ba't masyadong padalos-dalos ito? Chloe, ano sa palagay mo? Susunod ako sa anumang desisyon ninyo. Oo nga pala. Kailangan kong tawagan si tatay at sabihing ikakasal na kami. Sige. Hello, tatay. Makalawa, ikakasal na ako kay Brian. Anak na walang utang na loob. Hindi ko papayagan yan. Hindi ko papayagan yan. Ikakasal. Nagbibiro ka ba? Ito ang pag-ibig na pinili ko. Ito ang pag-ibig na pinili ko para sa sarili ko. Sa buhay kong ito, ako ay magpapakasal lamang sa taong mahal ko. Kung pipilitin ninyo akong pakasalan si Victor, kalimutan na ninyo yan. Hello. Nakakagalit. Isang pamilyang mababa ang estado, gustong umangat sa lipunan sa pamamagitan ng pagpapakasal sa pamilyang Sterling. Nakakatawa ito. Mahal, kumalma ka. Tumawag lang sa akin si Vincent. Sabi niya kung ipakakasal natin si Chloe kay Victor, papayagan niya tayong makuha ang pangunahing proyekto para sa kumperensya ng makabagong teknolohiya. Anak na walang utang na loob. Anong karapatan niyang magdesisyon tungkol sa kanyang kasal? Isang simpleng tagapaghatid ng tubig tulad ni Brian, akala mo'y karapat-dapat sa pamilyang Sterling? Mahal, huwag mong hayaang sirain ng galit mo ang kalusugan mo. Bata pa at musmos ang Chloe natin.
Kasalanan lahat yan ng batang yun. Ang mambola at mandaya sa kanya. Gayunpaman, makalawa na ang kasal. May oras pa tayo para kausapin at pagsabihan si Chloe. Evelyn, may magandang plano ka ba? Tingnan mo, si Vincent ay tumawag ulit sa akin. Matagal na niyang gustong makipag-alyansa sa pamamagitan ng kasal sa pamilyang Sterling. At si Victor ay hindi mapigil ang mag-isip tungkol kay Chloe. Paano kung tayo? Chloe, hindi kita pahihirapan. Kailangan lang natin ng kaunting oras para kumbinsihin ang pamilya mo. Maghintay muna tayo ng kaunti. Maghintay para saan? Tapos na ang paghihintay. At saka ako si Arthur Vance at ikakasal na ang anak ko. Bakit ko iintindihin ang iniisip ng iba? Tuloy pa rin ang kasal sa makalawa. Kung hindi darating ang mga Sterling, pupunta ako roon mismo at kukunin sila. Sa mainit na ulo ni Lolo, ang buong sitwasyong ito ay pwedeng lumala, hindi ba? Okay lang, hayaan mo si Lolo na gawin ang gusto niya. Ikakasal naman si tatay. Ang ating mga tunay na pagkatao, hindi na natin kailangang itago pa. Kaya sa engagement party, sasabihin natin kay tatay kung sino talaga tayo. Tatay, umuwi na tayo. Sige, umuwi na tayo. Bakit mo ako tinawag pabalik? Abala ako sa pagpaplano ng kasal. Kung hindi ito mahalaga, huwag mo na akong istorbohin. Bibi, Sterling. Huwag kang magmadali. Anong ginagawa mo rito? Chloe, ang yabang mo na talaga, ano? Basurang pinakamababa sa lahat yang si Brian Vance, malamang hindi niya kayang magrenta ng lugar para sa kasal. Pinatawag kita ngayon para sabihin ang isang bagay. Bukas, pakakasalan mo si Victor Thorne. Ano ang sinabi mo? Chloe, hindi lang ito bilang nanay mo, ngunit ang pamilyang Thorne ay makakapagbigay sa iyo ng marangyang buhay, kayamanan at katayuan habang buhay. Si Brian Vance ang kasama mo, yung taga-deliver ng tubig. Ano ang maibibigay niya sa iyo? Wala. Ginoo at Ginang Sterling, pakiusap, huwag kayong magalit. Masama sa kalusugan ang magalit. Chloe, tunay ang nararamdaman ko para sa iyo. At kung papayag ka na lang ngayon, ang iyong pamilya, ang mga Sterling, ay agad na makakakuha ng pangunahing proyekto sa kumperensya ng makabagong teknolohiya. Kaya ito pala ang totoo. Ginagamit mo ang kinabukasan ko para ipagpalit sa pangunahing proyektong iyon. Hindi ako papayag. Ang pag-aasawa ko ay sarili kong desisyon. Baka hindi ito nasa iyong kontrol. Bitawan mo ako! Anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Mga gwardiya. Ikulong siya sa kanyang kwarto. Kunin ang kanyang telepono. Opo, Tagapangulo Sterling. Richard Sterling, hayop ka! Hindi ka karapat-dapat maging ama. Tagapangulo Sterling, G. Isang karangalan ang makipagnegosyo sa inyo. Greet. Victor, tungkol sa proyektong iyon. Huwag kang mag-alala. Basta, ikakasal kami ni Chloe bukas. Sa inyo ang proyekto. At ang Sterling Group ay tiyak na aangat ng husto. Tatay? Hinay-hinay lang? Nakahilis ang kurbata mo? Oo, alam ko tatay. Huwag kang mag-alala. Kinakabahan? Siyempre naman. Oo nga pala. Bakit hindi pa dumarating si Chloe? Tinawagan ko siya kahapon, pero hindi siya sumagot. Wala namang nangyaring masama sa kanya, di ba? Hoy, ano ba iniisip mo? Chloe, baka nagpaplano lang yan ng sorpresa para kay tatay. Sana nga. Masyado ka lang talagang kinakabahan, anak. Yung babaeng yun na si Chloe, kung ano ang nararamdaman niya para sa'yo, kita naman namin lahat. Kaya maghintay ka na lang? Kakaiba. Ano ba ang nangyayari dito? Bakit hindi pa dumarating ang nobya? Oo nga, hindi mo ba iniisip na may nangyari, di ba? Ano ang nangyari? Ano? Gets ko na. Ito, Anak,
Anong problema? Tatay, yung mga Sterling, may kasal din sila, sa katabing silid ngayon. Mukhang nandoon din ang pamilya Thorne. Talagang may nangyari. Sinadya nila ito. Tara, tingnan natin. Tommy, tulungan mo akong imbestigahan ang mga kilos kamakailan ng pamilya Thorne. At bilisan mo. Sa lahat, maligayang pagdating. Salamat sa inyong pagdalo ngayong araw upang ipagdiwang ang aking kasal kay Chloe. Isang tunay na karangalan na narito kayong lahat. Chloe, sumuko ka na. Sa buhay na ito, ako ang para sa'yo. Hindi si Brian, ang cute-cute na yon. Brian, Kayong mga tao, Sino ba ang mga to? Mga kamag-anak. Parang hindi. Anong klaseng mga kamag-anak ang dadalo sa kasal na mukhang galit na galit? Siguradong gugulo sila dito. Ayan, magiging interesante na to. Pero yung matandang lalaki at yung binata, parang pamilyar yung itsura nila. Security, anong ginagawa nyo dyan at nakatayo lang? Itapon nyo na ang basurang to sa harap ko. Richard Sterling, ipinagbili mo ang sarili mong anak para sa pera? Anong klaseng ama ang gumagawa niyan? Richard Sterling, ipinagbili mo ang sarili mong anak na babae para sa pansariling kapakanan. Karapat-dapat ka bang maging isang ama? Hempe, Matanda ka na. Hindi ka pa ba nagsasawa sa drama mo? Tama na yan. Wala kang karapatang mag-ingay dito. Brian Vance, kung alam mo ang ikabubuti mo, umalis ka na ngayon din. Kung hindi, lahat kayo ay gagapang palabas dito ng nakaluhod. Chloe, nahuli ako. alam kong darating ka. Brian Vance, hindi mo ba naririnig ang sinasabi ng tatay ko? Hinahampas mo ako? Para sa tulad mong nagnanakaw ng asawa ng iba, isang matinding suntok lang ang maintindihan mo. Ang kapal ng mukha mo! Ako. Kayong lahat, sinira ninyo ang piging ng kasal ng pamilyang Thorne at hinahampas mo ang anak ko. Mga gwardya! Hatakin ninyo palabas ang mga taong ito at bugbugin. Basta wag ninyo patayin. Sasagutin ng pamilyang Thorne ang mga gastusin sa pagpapagamot. opo, siya. Tigil! Sino ang may lakas ng loob na kumilos? Gobernador Marcus. Vincent, Victor, kayong dalawa, hindi ba kita tinuruan ng leksyon noong nakaraan? Hindi ba ito sapat? Gobernador Marcus, dapat ay masayang okasyon ang araw na ito para sa pamilyang Thorne. Siguradong hindi ka nagsabuatan sa matandang iyon. Para sa isa pang round ng larong pambata, Ito ang handaan sa kasal ng pamilyang Thorne. Kahit na si Marcus ay ang gobernador, hindi niya basta magagawa ang gusto niya sa pamamagitan ng pag-crash sa handaan sa kasal ng iba. Anong lakas ng loob niya? Eksakto, eksakto. ito ang footage ng surveillance ng pamilyang Thorne na nagsuhol sa mga opisyal. Narito kami ngayon upang iligtas si Chloe mula sa mapanganib na sitwasyong ito. Paano? Paano ito nangyari? Paano mo nakuha ang... Hindi, ginawa-gawa mo lang ang lahat ng ito. Bastos ka, sinusubukan mong iparatang sa aming pamilya. Ito ba ay maling paratang? Bibigyan kayo ni Gobernador Marcos ng makatwirang paliwanag. Ako, si Marquez, ginawa ko ang lahat ng aking makakaya upang mabunyag ang katotohanan. Marcus, ang mga hayop na ito ay iligal na ikinulong ang asawa ng anak ko. Ano ang gagawin natin ngayon? Alam mo ang gagawin. Si dakilang scholar Arthur. Ano? Dakilang Scholar Arthur. Vincent. Ano ba ang nangyayari? Wala akong ideya. Ang matandang iyon ay hindi ulianin. Gobernador Marcos, ginagawa mo lang ang palabas para sa kanya? Tapos na tayo. Talagang tapos na. Ano, ang matandang ito, siya ang walang katulad na pambansang pantas. Dakilang Scholar Arthur. Makita, ang dakilang scholar Arthur. Mamatay na ako ng masaya. Ay naku, Vincent, ang simpleng trick na ito, at naniniwala ka. Kung hindi siya, dakilang Scholar Arthur. Bakit tutulungan siya ng Gobernador Marcos sa palabas? Ha? Walang utak na tanga. Talagang dinulo mo ako. Chloe, alam kong nagkamali ako. Mabilis, tulungan mo ang tatay mo dito.
Please. Magandang salita para sa akin, okay? Ako ang tatay mo, after all. Sa sandaling ginawa mo ako bilang bagay para ipagbilis sa pamilya Thorne bilang bahagi ng deal. Hindi mo na ako tatay. Chloe Sterling, walang utang na loob na bata. Pagkamatay ng mama mo, ginugol ko ang lahat ng oras para alagaan ka, at ganito ang pagbabayad mo. May pagkakataon pa, kailangan ko pa pumunta sa kumperensya ng makabagong teknolohiya. Richard Sterling, ang imbitasyon sa kumperensya ng makabagong teknolohiya ay sinulat ng lolo ko, Arthur Vance. Sa tingin mo makakaligtas ka? Inapi mo ang asawa ng anak ko, at sa tingin mo makakapunta ka sa kumperensya ng makabagong teknolohiya, wala ka sa isip mo. Kung hindi ko lilipulin ang buong pamilya mo, maging masaya ka. Mga gwardya, alisin ang mga hayop na ito sa paningin ko. Opo, sir. Kayong lahat. Itinatago ninyo ang inyong mga tunay na pagkatao sa akin sa buong panahong ito. Pasensya ka na anak. Ako ang nagsinungaling sa iyo. Tatay, kami rin ni Sarah ay nagsinungaling sa iyo. Ang totoo, ako ang CEO ng Apex Corporation. Si Sarah ang asawa ng CEO. At si Lolo? Siya ay isang walang katulad na pambansang pantas. Ang CEO ng Apex Corporation, iyon ang numero 1, konglomerate sa buong mundo. Nakakatakot talaga ang pamilyang ito. Naku, bakit hindi ninyo ito sinabi sa akin noon pa? Wala akong ideya na ganito pala kayaman ang pamilya natin. Kung alam ko lang na ganito kalakas ang impluensya natin, dinala ko na sana si Chloe dito noon pa. Tatay, may karamdaman ka sa puso. Tandaan mo, natatakot ako na baka masyadong mabigat sa puso mo kung sasabihin ko sa iyo. Si, tatay, anak, Sarah. Tapos na ito. Balik tayo sa kasal. Mabuti? Ipagpatuloy natin. Sige, 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 sige. Ang kasal, ngayong araw, ay nagturo sa atin ng isang bagay. Higit na mahalaga ang tunay na pag-ibig kaysa kapangyarihan at katayuan. Ang mga taong nagmamahal sa iyo ay maninindigan para sa iyo ng walang pag-aalinlangan at magtitiwala sa iyo ng walang pasubali. Siyempre, hindi masama na may tatay kang walang katulad na pambansang pantas at anak at manugang na CEO na sumusuporta sa iyo ay hindi rin masama.